President Gu, President Chen. May balita na po tungkol kay Eldest Smith. Ano? Ihanda ang sasakyan? Ako mismo ang susundo kay Eldest Miss pauwi. Ihanda ang sasakyan? Ako mismo ang susundo kay Wanching pauwi. May balita na ba tungkol kay Wanching? Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako para sunduin si Wanching pauwi. Wanching, susunduin ka na ng brother pauwi. Dahil pinili kong makipagtanan kay Zhao Jin, hindi na ako sasama sa inyo pabalik. Kaya pakiusap, tumabi kayo. Wanching, totoo bang masaya ka? Napakasaya ko. At magkakaroon na ako ng anak hindi magtatagal. Ano ang sinabi mo? Nagdadalang tao ka? Nagdadalang tao ka na, pero hinahayaan ka pa rin niyang magtinda sa labas? Ito ba ang tinatawag mong kaligayahan, Wanching? Kung talagang ang pinapaligaya ka niya, hahayaan ka ba niyang magpakapagod ng ganyan? Wala lang sa akin ang pagod na ito. Alam niyo ba, gustong-gusto niyang umiinom ng lugaw na niluluto ko. Sa bawat araw na nakikita ko siyang umuubos ng lugaw na gawa ko, doon ko nararamdaman ang pinakamalaking kaligayahan. Gusto lang naming maging isang simpleng mag-asawa. Kaya kailanman ay hindi ko sinabi sa kanya na ako ang panganay na anak ng pamilyang Gu. Natatakot kasi akong masyado siyang ma-pressure. Wanching, huwag ka nang magpakabulag sa katotohanan. Walang kinalaman ang buhay ko sa inyo. Wanching, sa ikatlong araw mula ngayon ay magpapahanda ako para sa iyong pagbabalik. Kung payag ang bumalik, ihahayag ko sa piging na iyon na sa iyo na mapupunta ang pamumuno sa pamilyang Gu. Pero kung ayaw mong bumalik, bilang iyong kuya, hangad ko pa rin ang iyong kaligayahan. Sapat na sa akin ang pag-ibig kahit mahirap. Kontento na ako rito, kaya umalis na kayo. Gu Wanching, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano? Hindi ba ako nagkakamali, mahal? Sinasabi mong makikipagdiborsyo ka sa akin? Hindi ka nagkakamali. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Ngayon din. Bakit mo ginagawa ito? Nakuha ko na ang tiwala ni Pamilyang Gu at bibigyan niya ako ng 5 bilyong dolyar. Ngayon, hindi na tayo magkapantay, kaya natural lang na iwan na kita. 5 bilyong dolyar lang pala. Iyon lang pala ang kailangan para makita ang tunay mong kulay. Lang pala? Gu Wanching, kahit ibenta ka pa, hindi ka aabot sa 5 bilyong dolyar. Nakakita ka na ba ng ganoon kalaking pera sa buong buhay mo? 5 bilyon lang iyan. Ako si Gu Wanching ay nakakita na ng daan-daan at libu-libong bilyon. Ang lakas ng loob mong magsalita. Tigilan mo ang pagmamayabang sa harap ko. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa kapit ko sa pinakamayamang si Pamilyang Gu, parang punong nagbubunga ng ginto. Mabilis na aangat ang buhay ko. Sisimula na akong mamuhay na parang hari at kabilang na ako sa alta sosyedad. Ikaw na galing lang sa probinsya at nagtitinda sa kalye. Hinding-hindi ka nababagay sa akin. Hinding-hindi ka karapat-dapat. Hindi tayo kailanman magiging pantay. Noon ay galing ka rin sa probinsya? Wala kang kahit ano? Kailan ba kita minaliit? Sinihan ko ang hirap mo nung nagsisimula ka pa lang? Wala pa tayong lahat noon? Ang puhunan para sa maliit mong kumpanya ay galing lahat sa pagtitinda ko sa kalye. Ngayong maayos na ang lahat, kinalimutan mo na ako. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayon, sa hitsura mo pa lang na sobrang dumi ay nawawalan na ako ng gana. Ang amoy ng kahirapan sa iyo ay nakakadiri. Ang isang katulad mo ay hindi na dapat maging bahagi ng buhay ko. Pirmahahan mo na itong papel ng diborsyo at huwag ka nang humabol sa akin. Tama iyan. Ikaw at si Brother Zhao ay hindi talaga para sa isa't isa. Kayo ni Brother Zhao ay kailanman hindi nababagay sa isa't isa. Kaya pala kahit malayo pa ay may napakasamang amoy na. Brother Zhao, lumayo ka sa kanya. Baka ang masamang amoy niya ay kumapit sa katawan mo. Yingying, bakit ka napadpad dito? Isa lang siyang taga-probinsya. Hindi mo kailangang magpakapagod para lang puntahan siya. Naparito ako para ibigay ito. Ito ang imbitasyon para sa pagbabalik ni Pamilyang Gu ang panganay na anak. Eksakto. 3 araw mula ngayon, ang handaan para sa pagbabalik ni Pamilyang Gu ay gaganapin sa banquet hall ng Pamilyang Gu. Ang nangungunang 10 lamang na pinakamayamang pamilya sa lungsod ang magkakaroon ng pagkakataong makakuha nito. Yingying, napakabait mo sa akin. Brother Zhao, ituring mo na rin akong kapamilya. Lumayo ka riyan. Anak siya ng makapangyarihang pamilya na Pamilyang G. Nakakasira ka lang ng paningin niya. Gu Wanching, nais mo pang makipag-agawan ng lalaki sa pamilya. Pamilyang G, hindi ka nababagay. Pamilyang G? Ano naman ang Pamilyang G? Para lang kayong isang peste na malapit ng mawala. At ikaw binibining G, sino ka sa akala mo?
Wala kang hiya. Ang Ji Ying namin ay ang tipo ng tao na hinding-hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, bilisan mo nang pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Zhao Jin, ito ba ang bago mong kinakapitan para umangat? Kailan pa nabulag ang mga mata mo? Gu Wangqing, iyang lugaw na dala mo, solohin mo na lang ang pag-inom niyan. Guwanching, kunin mo ang basura mo at umalis ka na sa aming pamilyang Zhao. Lumayas ka na sa pamilya ng pamilyang Zhao. Ma, ano po bang ginagawa niyo? Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Dahil ang anak ko ay malapit na makipaghiwalay sa iyo. Hindi mo ba alam yon? Si Yingying, siya ang tunay na nararapat sa pamilyang Zhao na mabuting manugang. Yingying, tignan mo kung gaano kadumi ang construction site na ito. Ang pagpunta mo rito ay talagang nakakasakit lang sa iyong mga mata. Kung hindi pa ako dumating, kayong dalawa ay tiyak na pagmamalupitan ng babaeng iyan. Ay dali, sumakay na kayo sa kotse. Talagang nagsisinungaling kayo ng harapan. Huwag ka ng maraming satsat. Bago ang pirmahan ng divorce, bayaran mo muna ang settlement fee na ito. Settlement fee? Lahat ng gastusin ng pamilyang Zhao sa loob ng maraming taon ay ako lang mag-isa ang kumayod sa pagtitinda. Buhay ko ang buong pamilya nyo. At kailanman ay hindi ko kayo pinaglabas kahit isang sentimo. May mukha pa kayo na hingan ako ng settlement fee? Pwe, may gana ka pang banggitin ang pagtitinda mo? Magkanong barya lang ba ang kinikita mo riyan? Lahat ng kinita ko ay sa inyo napunta at hindi ko kailanman ito isinumbat. Pero dito, maging ang kinain kong mga dumpling, isa-isa ninyong inilista. Napakakapal talaga ng mukha ninyo. Huwag kang sumigaw-sigaw sa nanay ko. Gu Wanqing, makiramdam ka naman. Ang anak ko, isa na siyang sikat na negosyante ngayon. At kinikilala na ng mayamang pamilyang Gu. Malapit na siyang magtagumpay ng husto. Kaya ikaw, pumirma ka na, magbayad ka at lumayas na. Wala kaming oras makipag-usap sa iyo, ibalik mo na ang pera at umalis ka na ng kusa. Napakawalang hiya ninyo talaga. Ikaw ang walang hiya. Gu Wanqing, isa ka lang naman na magnanakaw at madumi ang kamay. Gu Wanqing, isa ka lang na magnanakaw na makati ang kamay. Magsalita ka ng may ebidensya. Ano ba ang ninakaw ko sa inyo? Ninakaw mo ang pendant ko. Akin ang pendant na ito. Sa'yo ang pendant na yan. Ganyan ba kayaman ang pamilya nyo? Isa ka lang namang babaeng galing sa probinsya. Paano ka magkakaroon ng ganito kagandang gamit? Bigay sa akin ang pendant na ito ng kuya ko. Nakaukit pa rito ang palayaw ko. Kalokohan. 2 taon ka ng kasal sa pamilyang Zhao namin. Hindi ko man lang nakita ang mga magulang mo, tapos ngayon may bigla ka na lang kulyang sumulpot? Anong klaseng kuya ba yan? Anak, sa tingin ko, matagal ka nang niloloko at pinagtataksilan ng babaeng yan. Gu Wanqing, huwag ka nang gumawa ng kwento. Bago ka lumaya sa pamilyang Zhao, ibaling mo lahat ng gamit ng pamilyang Zhao sa amin. Ibalik mo ang gamit ko, ibalik mo. Matapos manghingi ng pera, ngayon naman ay pinagbibintangan niyo pa ako. Sumusobra na kayo. Sinasabi mong sayo ang pendant na ito? Sa tingin niyo ba sa pamilyang Zhao? Ay kung sino na kayo? Ito ang pendant na kailanman ay hindi niyo makakamit sa buong buhay niyo. Walang hiya ka. Matapos mo magnakaw sa akin, nagagawa mo pang sumagot ng ganyan. Parurusahan talaga kita. Gu Wanqing, nagagawa mo pa akong pagtaksilan? Talagang hindi mo mahal ang buhay mo. Anak ko, ang anak ko. Anak, nagbuntis pala siya. Sa anak ng lalaking yan. Anak, huwag kang maawa. Parusahan mo pa siya ng matindi. Turuan niyo siya ng leksyon. Hampas lupa. Ibalik mo sa akin ang pendant ko. Petui. Patuwi. Puy. Nay, tara na. Anak ko, ang anak ko.
One King, kumusta ang nararamdaman mo? Ang anak ko, Magkakaanak ka pa rin ulit sa susunod. Ang hayop na si Zhao Jin na yon, alam ko na, wala siyang kwentang tao. Mas masahol pa siya sa hayop. kuya, masyado akong naging matigas ang ulo. Naging napakabata ng isip ko. Hindi ko man lang nakita kung tao ba siya o demonyo. Kaya ako napunta sa sitwasyong ito ngayon. Akala ko noon ay sapat na ang pagmamahal kahit walang makain. Sinamahan ko siyang magsimula mula sa wala, pero hindi ko inakala na isa lamang siyang ingratong manggagamit na mahilig kumapit sa mayayaman. Ayos lang yan, One King. Nandito lang si Kuya. Akala ko noong una ay isa siyang mabuting tao na may integridad, na handa kong ipaglaban-laban sa buong mundo. Na sinamahan ko sa hirap at sa pagsasakripisyo ng komportableng buhay, ngunit ang isinukli niya ay pagtataksil, pati na ang panglalait ng buong pamilya niya. Ang utang na ito ay kailangan kong maigi na masingil sa kanya. One King. Kahit anong gusto mong gawin, susuportahan ka ni Kuya. Tinitiyak ko na hahayaan ko siyang magbayad sa ginawa niya. Wang King, bibigyan ka namin ng katarungan. Hayaan mong ang pamilyang Zhao na iyan ay mawalan ng lahat sa buhay. Kuya, sa gaganaping pagdiriwang sa pagbabalik ko 3 araw mula ngayon, dadamit ako ng napakagara. Gusto kong makita kung paano si mga Zhao mapapahiya sa sarili niyang mga gawa. Guwanqing, sa tingin mo ba ay pwedeng pumasok ang tulad mo rito? Ito ang piging para sa pagbabalik ng pinakamayamang si Pamilyang Gu. Tingnan mo nga ang estado mo. Anong karapatan mo na tumayo rito? Wala kang idea sa yaman ni Pamilyang Gu. Alam mo ba yon? Ang maliit na bahagi ng yaman ni Pamilyang Gu na parang mumulang sa kaniya ay sapat na para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka na rito. Kung ang mga tulad niyo nga ay nakakapunta rito, bakit ako hindi? Tumingin kang mabuti. Mayroon kaming mga imbitasyon, kaya kami nandito. May imbitasyon ka ba? Ang pagpunta ko rito ay hindi nangangailangan ng imbitasyon. Guwanqing, lugar ito ni Pamilyang Gu. Tanging ang mga tauhan lang ni Pamilyang Gu ang pwedeng labas-masok dito. Tingin ko, sinasadya mong pumunta rito para manggulo. Anak, paalisin mo siya. Go Wanqing, divorced na tayo, kaya umalis ka na rito ngayon din. At huwag mo na akong gambalain. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta ako rito para sa'yo? Huwag kang ang masyadong bilib sa sarili mo. Guwanqing, kilalanin mo ang posisyon mo. Ang mga pumupunta rito ay mga higante sa negosyo at mga kilalang tao. Hindi ito lugar para sa mga katulong. Ang isang tulad mong maliit na magnanakaw na kasama namin rito ay nakakababa lang ng aming antas. Zhao Min, itigil mo na yang nakakasuka mong pag-uugali. Huwag kang magbaligtad ng kwento rito. Ikaw na may dalang bata sa sinapupunan mula sa ibang lalaki, sinasabi ko sa iyo, mahalagang araw ito para makilala ko si Pamilyang Gu. At kung dahil sa iyo ay mapahiya ang Pamilyang Zhao, ay lagot ka sa akin at parurusahan talaga kita. Ikaw? Ang isang mama's boy na tulad mo? Na wala nang ginawa kundi tumahol? Ano pa ba ang kaya mong gawin? Ikaw, Narito na ang panganay na binibini ng pamilyang G. Gu Wanqing, umalis ka na. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong mababa ang katayuan na tulad mo. Isa ka lang hamak na taga-probinsya. Kahit anong maliit na dekorasyon dito, pumili ka lang ng isa, ay sapat na para parusahan ka sa iyong kawalang hiyaan. Gu Wanqing, alam mo ba na sa paraan ng paghahabol mo sa akin ay talagang nandidiri ako? Gusto mo bang gamitin ang amoy mahirap mo para pilitin akong bumalik sa'yo? Nagbibitaw ako ng salita sa iyo? Zhao Jin, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang pagpunta ko rito ay wala kang pakialam. At pati ikaw, Miss G, masyadong kang katawa-tawa. Nakatagpo ka lang ng lalaking manloloko. Akala mo ba ay nakakuha ka na ng kayamanan? Sino ka ba sa akala mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Sino ako? Idilat mo ng maayos ang mga mata mo. Ako, ang panganay na anak ng mga pamilyang G si Zhao Jin, ay isang sikat na negosyante. Kahit kaming dalawa o kahit sino pa ang nandito, ay hinding-hindi mo mapapantayan kailanman. Huwag kang mangarap ng gising dahil hindi ka nararapat sa lugar na ito. Sa pagitan nating dalawa, ay mayroon talagang malaking pagkakaiba. Isa kang walang hiyang taga-probinsya na mas mababa pa kaysa sa aso namin. Bakit hindi ka lumuhod ngayon magmakaawa ka sa akin at baka magpakitang gilas pa ako at payagan kitang manatili rito sandali? Kung mananatili ako rito bilang si Gu Wanqing, kailangan ko ba ng pahintulot mo? Huwag mong isipin na dahil lang sa kapareho mo ng apelyido si Binibining Gu, ay tunay ka ng bahagi ng pamilyang Gu. Paano kung sabihin ko, totoo iyon?
Mga Ginoo at Binibini, ako ang pangunahing panauhin sa pagtitipong ito. Ang panganay na anak ng pamilyang Gu. Ako si Gu Wanqing. Anong nangyayari sa taong ito? Hindi ba't siyang Lady Pamilyang Gu ay nag-aral sa ibang bansa? Bakit siya biglang naging dating asawa ni Zhao Jin? Nasisiraan na ba siya ng bait? Napakamaprotekta ni President Gu sa kaniyang pamilya at kailanman ay hindi niya hahayaan na may magpanggap na kapatid niya. Mga Ginoo at Binibini, hiwalay na ako sa babaeng probinsyanang ito. Lahat ng kaniyang ginagawa ay walang kinalaman sa aming pamilya, sa pamilyang Zhao. Tama iyon. Sarili niyang gawa ang lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa pamilyang Zhao. Totoo yan. Gu Wanqing, talagang sinasadya mo ito, no? Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang ang dakilang pamilyang Gu. Gusto mo ba kaming ipahamak sa pamilyang Zhao? Gu Wanqing, lumuhod ka na rito at humingi ng tawad sa lahat. Sinira mo ang handaan para sa pagbabalik ni Pamilyang Gu. Kahit 10 beses ka pang mawala, hindi iyon sasapat. Security, kunin niyo ang walang modong babaeng ito at ilabas siya rito. Parusahan niyo siya. Ilalabas niyo ako? Sige nga, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na humawak sa akin. Kamalasan, isa itong malaking kamalasan. Ang pinakamayamang tao si Pamilyang Gu at hindi niya papayagan ang iyong kawalang galang at panggugulo. Lumuhod ka na at humingi ng paumanhin. Nang tapat kay Pamilyang Gu, kahit matagal nang hindi nakakabalik ang ating mahal na si Pamilyang Gu, hindi ito dahilan para hamakin ng isang katulad mo. Hingi ng tawad? Para saan ang paghingi ng tawad? May mali ba akong nagawa? Nagawa mo pang magsalita ng ganyan? Pumunta ka lang ba rito para ipahiya ako? Ngayong nagtagumpay ka na, damay ang pamilyang Zhao at mapaparusahan tayo dahil sa iyo. Anak, huwag mo siyang hahayaan. Kunin mo na siya agad para magbayad sa harap ni Pamilyang Gu. Sa araw na ito, parurusahan kita para kay pamilyang Gu. Ikaw na walang modong babae. Zhao Jin, malalaman mo rin balang araw kung gaano katawa-tawa ang mga ginagawa mo ngayon. Tingnan natin kung sinong mangangahas na hawakan siya. Titingnan ko kung sino ang magtatangkang saktan siya. President Gu, Dahil alam mo na kung sino ako? Pero bakit hindi mo alam kung sino siya? ano? Siya? Hindi ba't dating asawa ko lang siya? Ikaw? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Anak ko. Anak. Gu Wanqing, sino ka ba talaga? Zhao Jin, noong ginawa ko ang lahat para makasama ka, itinago ko ang tunay kong pagkatao, tinalikuran ko ang pamilya at mga kaibigang nagmamahal sa akin para sumama sa iyo. Pero napatunayan na ngayon na nagkamali ako, nabulag ako sa kung sino ka talaga. Ang binabanggit mong pamilyang Gu ay ang pamilya ko at ako si panganay na Miss Gu. Si Gu Wanqing. Ikaw? Bakit hindi mo sinabi agad? Kung sinabi mo lang sa akin ng mas maaga, Buti na lang at itinago ko ito hanggang sa huling pagkakataon. Kung hindi ay baka buong buhay ko ay naloko lang ako ng iyong mapagpanggap na pag-ibig at tuluyang nalubog sa mapanlinlang na kaligayahan. Tama na. Ngayong babalik na ako sa pagiging panganay na Miss Gu, ipagpatuloy mo na ang pagiging bagong yaman sa mundo ng negosyo. Tayong dalawa ay magkaiba talaga ng mundo. Kuya, ayaw ko nang makita ang mga taong ito. Narinig niyo ba ang sinabi ni Eldest Miss? Paalisin ang mga yan sa harap ko. Narinig niyo ba ang sinabi ni Eldest Miss? Ilayo ang mga iyan sa harap ko. Anong gagawin niyo? Huwag. Bitawan niyo ako. Wanqing? Kung hindi natin bibigyan ng leksyon ang mga taong ito, hindi ba't mawawala ng saysay ang lahat ng tiniis mong hirap sa loob ng maraming taon? Hindi na iyon mahalaga. Mas mabuting tapusin na natin ang lahat. Ang tanging hiling ko lang ay huwag na silang makita muli. Nakakasuka silang tingnan. Sige. Susundin ka ni Kuya. Ano ba ang nangyayari dito? Ma, yang si Gu Wanqing, hindi talaga siya simple. Isipin mo, nagpanggap siyang mahirap, kahit na nakatira siya kasama natin ng matagal. Sa tingin ko, mayaman siya pero ayaw lang niyang gumastos para sa pamilya natin. Ikaw na bata ka, anong sinasabi mo? Asawa siya ng kapatid mo. Ma, Ikaw, tama na yan, sinisisi mo pa siya. Pero, kasalanan mo naman ang lahat. Lagi mo siyang binibigyan ng problema, kaya siya nakipaghiwalay sa anak kong si Jinzi. oh, bakit ako ang sinisisi mo? Kung hindi mo sinabing malas siyang babae, magsasalita ba siya ng ganoon? Tama na, dahil ito sa iyo. Kung hindi ang pamilya sana natin, ay kauri na ng pamilyang Gu ngayon. hindi ba kayo pwedeng tumigil sa pag-aaway? Pwedeng manahimik muna kayo? Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Anak, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Itong si Gu Wanqing, nagbalik na siya sa pamilyang Gu. Hindi kaya, balikan niya tayo at parusahan? Hindi nyo kailangan mag-alala tungkol doon.
Si Guwang King ay hindi naman mababaw at mapagtanim ng galit na tao. Kung gusto niyang maghiganti, sana ginawa na niya iyon kanina. Doon mismo sa hall. Oo, tama ka nga. Anak, sabi nga sa kasabihan, ang pinagsamahan niyo bilang mag-asawa ay hindi basta-basta mawawala. Si Gu Wanqing, isa lang siyang babae. At ngayong hiwalay na kayo, pangalawang asawa na lang ang turing sa kanya, sino pa ang tatanggap sa kanya? Tama. Anak, bakit hindi mo subukang pumunta doon, magpakumbaba sa kanya, at magsabi ng magagandang salita? Oo nga. Siguradong magiging sunod-sunuran siya sa iyo muli. Tama, tama. Kuya, nandito ka na pala? Wan King. Hi, Wan King. Maaari ba tayong mag-usap? Tayo sanay. Zhao Jin, akala ko ay sinabi ko na ng napakalinaw. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Wan King, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako kahit sa pagkakataong ito lang. Ang gusto ko ay isang tapat na pag-ibig. Pero ikaw, Zhao Jin, ay isang taong gagamitin ang lahat? Makamit lang ang ambisyon mo at ang makisama sa mga makapangyarihan, magkaiba tayo ng landas. Dati ay naging tanga ako. Pero simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa iyo. Ako, si Gu Wanqing, ay handang harapin ang lahat at bumitaw na, kaya umalis ka na. Oo, totoong gusto kong umunlad ang karir ko. Kaya naiintindihan mo rin? Na para kay Binibining G, wala akong nararamdaman na pagmamahal. Gusto ko lang na tulungan niya ako. Ilang taon na tayong magkasama? Mayroon bang pagkakamali na hindi natin kayang mapatawad? Talaga? Gagamitin mo si Binibining G. Paano ko malalaman na ang pagpunta mo rito ay hindi para gamitin lang din ako? Mas alam ko kaysa kanino man, kung anong klaseng tao ka. Huwag mo na akong lalapitan muli. Hoy, Wan King! Wan King! Hindi ka ba titigil? Sabi nang huwag mo na akong, itong iharas. Hindi ka ba talaga titigil? Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong gambalain. Ayos ah. Ang init yata ng ulo mo? Hindi pa nga tayo nagkikita, ay sinermonan mo na agad ako. Hindi ko naman alam na ikaw yan. Ang akala ko kasi ay si Zhao Jin na naman ang nanggugulo sa akin. Yun lang naman yun. Bakit kailangan mo pang ungkatin habang buhay? Ang kitid naman ng isip mo. Sige na, tama na yan. Isasama kita para makapaglibang. Huwag kang mag-alala, hindi hahayaan ni kuya na maapi ka. Sumama ka lang sa akin. Gagarantiyahan ko ang komportableng buhay mo. Kung may pagkain ako, siguradong hindi ka rin magugutom. Tama na, sige na. Bakit kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo? Napansin ko, pagkalipas ng maraming taon, mas lalo kang naging madaldal. Hindi ko naman napansin ganito kakadaldal noon. Wanqing, sa totoo lang, marami ka pang hindi napapansin. Ano pa? Halimbawa, gwapo naman itong kuya mo, mabuti ang pinagmulan, at ayos din naman ang ugali ko. Sa madaling salita, isa kang mabuting tao. Alam ko na ang mga yan. Mayroon pa, Ano pa? meron pang tungkol sa nararamdaman ko para sa, Teka lang. Saan ba tayo pupunta? ano? Sige, malalaman mo rin mamaya, tara na. Huy, Yingying, ngayon ka lang ba nakauwi ng bansa? Bakit parang noon hindi pa kita nakita kahit kailan? Oo nga. Marahil ay dahil mula pagkabata ay sakitin na ako, kaya hindi ako madalas lumabas. Hindi masyadong pamilyar ang paligid. Ganun pala yun. Oo nga pala. Hindi ba't may anak na lalaki ang pamilya ni Pamilyang G? Bakit hindi siya sumama sa'yo para magsaya? Bilang nakakatandang kapatid, hindi man lang niya kasama ang kapatid niya. Ang labo mo. 12 taon ang tanda niya sa atin. Sa tingin mo ba, magkakasundo sila sa laro? Pero Yingying, balita ko may boyfriend ka na. Kahit galing siya sa ordinaryong pamilya, pero napakahusay niya at nagtagumpay na siya sa negosyo. Isang elite. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda talaga ng panlasa ni Yingying. Nakahanap siya ng lalaking may malaking potensyal. Oo nga pala. Bakit hindi siya pumunta rito kasama mo? Siya. Siguro masyado lang siyang busy. Sinasabi ko na ngang mahina ka. Isa siyang elite sa negosyo. Sa tingin mo ba, sasabay siya sa trip natin? Saka napakaraming ginagawa ng mga tulad niya. Hindi gaya nating paisi-isi lang araw-araw. Mabuti naman at kilala mo ang sarili mo. Balita ko, iyong si Zhao Jin ay kasal na noon at may dati siyang asawa. Yingying, hindi ka ba nababahala tungkol doon? Sa totoo lang para sa akin, kapag ang dalawang tao ay tapat na nagmamahalan, hindi na dapat iniintindi ang mga ganoon. Kaya lang, yung ex niya, dahil mas mayaman sila sa amin, lagi kaming ginigipit sa lahat ng bagay para lang paghiwalayin kami. Sino iyon? Napakasama naman iyon? Ito ay si...
Pasensya na sa inyong lahat, nahuli ako. Brother Zhao, saan ka ba pumunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka namin nakikita nitong huli? Kaibigan mo ba ang magandang babaeng ito? Oo naman. Ay, mali. Hindi pala. Itong napakahalagang binibini na ito. Nakakainis ka talaga. Pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro? Siya si Gu Wanqing, ang kaisa-isang kapatid na babae ni President Gu. At siya rin ang simula pa noong bata, nakasakasama ko ng kaibigan. Kaming dalawa, mas close pa kaysa sa magkapatid. Sino namang nagsabing close tayo? Brother Show, parang kababata mo pala. Kaya ka ba biglang umalis kanina? Para sunduin siya? Ano na, hindi ka pa rin ba niya sinasagot? Alam mo naman pala, ba't nagtatanong ka pa? Manahimik ka na lang. Yingying, anong nangyari sa'yo? Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala naman. Hindi ko alam na darating pala si Binibining Gu. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Gusto ko na sanang umuwi muna. muna. Bakit, Yingying? Bakit nang dumating si Binibining Gu, ay biglang sumama ang pakiramdam mo? Posible bang kakilala mo si Binibining Gu dati pa? Hindi naman talaga sa ganoon. Pero itong si Binibining Gu ay ang dating asawa ng boyfriend ko. Ano? Ito. Anong nangyayari dito? Binibining Gu, hiwalay na kayo. Alam kong masama ang loob mo, pero ang mga nangyari sa nakaraan ay hayaan mo na sana. Pakiusap, sa susunod ay huwag mo nang habulin ang boyfriend ko. Nakikiusap ako sa'yo, ayos ba? Si Binibining Gu ay hinahabol ang boyfriend ni Miss G. Ito, masyadong exciting to. Tumahimik ka nga. Hindi mo ba nakikita si Brother Zhao? Ang dilim na ng mukha niya. Miss G, tunay ngang hiwalay na kami ni Zhao Jin. Sa tingin ko rin ay tapos na ang lahat. Tungkol naman sa paghabol kay Zhao Jin, ang lahat ng iyon ay walang basehan. Pakiusap, wag mo akong basta-basta na lang pagbintangan ng walang ebidensya. Binibining Gu, tapat ang pagmamahalan namin ni Zhao Jin. Dahil sa panggugulo mo, iniiwasan na niya ako ngayon. Kung wala ka talagang balak na sumingit sa amin, pakiusap, simula ngayon, wag mo na siyang aakitin. Aakitin siya? Miss G, hindi sa lahat ng basura ay interesado ako. Isa pa, ang tawag na mga aagaw ay hinding-hindi babagay sa akin. Kung tungkol sa kung sino ang tunay na mga agaw, sa tingin ko, alam na alam iyon ni Miss G. Kung hindi mo siya inaakit, sino pa ba ang gagawa noon? Hindi ko alam kung sino pa ang ibang tao. Kung wala kang ebidensya, pakiusap. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag mo ring baluktutin ang katotohanan, kundi ay hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Bukod sa'yo, Binibining Gu, sino pa ba ang dahilan kaya hindi niya ako pinapansin? Binibining Gu, nanggaling ka sa marangyang pamilya, nasa iyo na ang lahat. Pakiusap, tantanan mo na ang boyfriend ko. Ji Yingying, si Zhao Jin ay isa lamang taong mukhang pera. Maintindihan mo man o hindi, wala na akong pakialam, dahil wala na itong kinalaman sa akin. At heto, uulitin ko sa iyo ang babala ko. Sabihan mo ang boyfriend mo na huwag na akong gambalain. Kalokohan ang mga sinasabi mo. Kitang-kita namang ikaw ang lumalapit sa boyfriend ko. Bakit naman niya gagawin ang mang-akit sa iyo? Ako si Gu Wanqing? Sa tingin mo ba ay wala akong mahahanap na ibang lalaki? Bakit ko ipipilit ang sarili ko sa isang lalaking katulad niya? Minamaliit mo ba ako na si Gu Wanqing? O pati ang pamilyang Gu ko ay minamaliit mo? Ako. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Yingying, heto punasan mo ang mga luha mo. Binibining Gu, sa tingin ko ay sumusobra ka na. Yingying, tumigil ka na sa pag-iyak. Itong si Binibining Gu naman. Ang lupit magsalita, wala man lang awa. Binibining Gu, magsisisi ka at humingi ng tawad kay Yingying. Tingnan mo naman, hysterical na siya, saka iiyak. Ang kapatid ko ay, hindi kailangang humingi ng tawad kahit kanino. Gusto nyo bang magpahiro? Gusto nyong lahat na maging bida, ganun ba? Sige. Kung ganoon ay, sumama na kayo kay Ji Yingying. At lumayas kayo rito. Kuya, huwag ka nang magalit, maliit na bagay lang ito. Wanqing, sabi ko sa iyo, habang nandito ako, hinding-hindi kita hahayaang maapi. Lahat ng gustong magmalasakit kay Ji Yingying, ngayon din, ay sumama sa kaniya at lumayas. Ako na si Gu Huayan ay walang ibang hiling. Pero ang wag na kayong makita pa sa harap ko, kayang-kaya ko iyong gawin. Alam niyo ang ugali ko kapag ang Gu Huayan na ito ay nagsalita, tinutupad ko ito at walang ulitan. Tinutupad ko ang mga sinasabi ko at ang parehong mga salita ay hindi ko uulitin pa. Miss G, hindi ba't sinabi mo kanina na hindi mabuti ang iyong pakiramdam at gusto mo nang umuwi? Umuwi ka na muna. Tungkol doon.
Pasensya na talaga, Miss G. Hindi masyadong maganda ang ugali ni Brother Zoe. Kaya mas mabuti pang mauna ka na. Miss G, pribado mo itong mga bagay at wala kaming karapatang makialam, kaya ikaw na ang bahalang mag-ayos niyan. Sandali kayo. Gu Wanching. Ako si Gu Huwayan at lilinawin ko na ang lahat ngayon sa lugar na ito. Si Wan King ay kapatid ko. Siya ang senyorita ng pamilyang Gu. Kahit ako ay hindi makapagsalita ng masama sa kanya. Ano pa kaya kayo? Narinig niyo ba ang lahat? Kung ako ang aapihin niyo, wala lang yon sa akin dahil mabait ako at hindi ko kayo papatulan. Pero kapag pinakialaman niyo pa ulit, si Wanching, wag niyo akong sisihin. Kung kalimutan ko ang pinagsamahan natin. Naiintindihan ko, President Gu. Naiintindihan ko, Brother Zoe. At ikaw naman, Ji Yingying. Itigil mo ang pagsasalita ng walang kwenta. Mabait ang kapatid ko at hindi kanya papatulan, pero akong si Gu Huwayan hindi ganoon kabait. Hindi ba't sinabi ko lang na lumayas ka na? Anong ginagawa mo pa rito? Gu Wanching, humanda ka sa akin. Tabi. Tama na iyan, kuya. Umupo ka na muna. Shan Huizhou, upo ka rin? Ano? Bilib ka na ba sa kastigan ko? Ikaw na ang bida sa kadaldalan at bida ka rin sa kaguluhan? Ako kasi, hindi ko matiis na may ibang tao na umaapi sa iyo. Gabi na at hindi ka pa umuuwi. Nakipag-inuman ka lang ba sa kanya sa labas? Napakagabi na at hindi ka pa rin umuuwi. Nagpunta ka lang ba rito para uminom kasama siya? Ha? President Gu? Bakit tila may oras kayata para makisama sa amin ngayon? Kuya, paano mo nalamang narito ako? Pag uwi ko, wala ka roon at hindi mo naman sinasagot ang mga tawag ko. Bilang nakatatanda mong kapatid, siyempre ay mag-aalala ako, di ba? Pasensya na po, kuya. Siya nga pala, President Gu. Humihingi ako ng paumanhin. Kasi, napansin kong tila hindi maganda ang mood ni Wanching kamakailan. Kaya naman, niyaya ko siyang lumabas para makasama ang lahat, para naman makapag-relax siya kahit sandali. Sa susunod, sasabihan na kita agad, huwag kang mag-alala. Ang kapatid ko ay medyo malungkot nitong mga nakaraang araw at marami rin akong inaasikaso sa kumpanya. Kaya hindi ko siya matutukan. Kaya sa araw na ito, sa pagsama niyo sa kanya para magliwaliw, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Tungkol naman sa bill niyo, nabayaran ko na iyon. Isasama ko muna pa uwi ang kapatid ko. Wan King, hindi ka ba muna magpapatuloy? Sabi ko na, hindi na. President Gu, matanda na si Wanching, kaya huwag mo na siyang masyadong higpitan tulad noong bata pa siya. Siya ay kailangang magkaroon ng sariling buhay. Ang pinaka-pinagsisihan ko sa buhay ko ay ang hindi ko siya nabantayan ng maigi. Kaya nabigyan ng pagkakataon ang masamang lalaki na si Zhao Jin na iyon. Kaya naman, sa parehong pagkakataon, hindi na ako magkakamaling muli. Ano man ang mangyari, kailangan mong irespeto ang desisyon niya. Shan Huizhou, sa ibang araw na lang tayo maglaro. Masyadong gabi na rin kasi ngayon. Kuya, galit ka ba? Matulog ka na muna kung inaantok ka. Hindi ako inaantok. Alam kong galit ka. Sa tuwing nagagalit ka, lagi mong iniiba ang usapan. Mahilig ka talagang magkunwari kahit iba naman ang nararamdaman mo. Alam ko pong nagkamali ako. Hindi na ako magpapagabi ulit. At hindi na rin kita hindi sasagutin sa telepono. Noon ay bigla ka na lang umalis. Sumama ka sa lalaking si Zhao Jin na iyon. At nawalan ako ng balita sa iyo. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Wanching, hindi mo ba maintindihan na sa totoo lang, hindi tayo magkadugo? Hindi talaga ako ang iyong kuya-kuya? Pero kaya pa rin kitang bigyan ng kaligayahan. Nag-aalala pa rin ako na kapag nalaman mo ang katotohanan, ay baka iwan mo ako. Wanching, uhaw ka ba? Ikukuha kita ng tubig. Hindi ko kailangan ng tubig. Gusto ko lang natabihan ako ni kuya sa pagtulog. Ayaw kong matulog ng mag-isa. Ilang taon ka na ba? At gusto mo pang tabihan kita sa pagtulog? Sige na. Aalis lang ako kapag nakatulog ka na. Kuya, noong bata pa tayo ay tinatabihan mo ako sa pagtulog. Bakit ngayon ay hindi na pwede?
halika na dito. Sabi nang umakyat ka na dito. Kuya, alam mo ba kung bakit sumama ako kay Zhao Jin? Bakit? Dahil ang profile ng mukha niya ay kamukhang kamukha mo. Sa totoo lang, Dahil sa ano? sa totoo lang, hindi tayo tunay na magkapatid. Anong sa totoo lang? Sa totoo lang, Kuya, ang gwapo mo talaga. Kahapon, noong nasabi ko ang tungkol doon, ano ba talaga ang totoo? Panaginip lang ba iyon? Anong totoo o hindi? Kuya, bakit hindi ka pumasok sa kumpanya? Wala lang po. Ano kasi, marami akong nainom kagabi. May nasabi ba akong kakaibang mga bagay? Mayroon. Meron? Naku, nasabi ko na pala ang lahat. Ano bang klaseng trato ito ni Kuya? Ano ang ibig sabihin nito? Ayaw na ba niya sa akin? Paulit-ulit kang nakikiusap na samahan kitang matulog. Ang laki mo na kaya. Ganoon po ba? Sinabi mo pa na. Ano pa? Ano pang sinabi ko? Hindi ko na masyadong narinig ang iba pa? Bakit? Naaalala mo na ba? Hindi naman pala malinaw. Buti na lang. Kuya, bakit hindi ka pumasok sa kumpanya ngayong araw? Kahapon, iyong si Zhao Jin ay pumunta rito sa bahay. May sinabi ba siya sa iyo? Wala naman pong gaanong sinabi. Gusto lang daw niya na magkabalikan kami. Pero kuya, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na muli ako makikipag-ugnayan sa kanya. Isa lang siyang walang hiyang lalaki. Nagawa pa niyang maging napakakapal ng mukha para puntahan ka. Mukhang masyado yata akong naging mabait sa kanya. Boss, may hindi magandang nangyari. Bakit? Anong nangyari? Bakit parang nagmamadali ka? Tungkol ito sa malaking proyektong kakapirma lang natin, na handa na sanang simulan. Kaya lang, ang pamilyang Gu. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin? Anong problema sa proyektong iyon? Biglang itinigil ng pamilyang Gu ang pakikipagtulungan. At ang lahat ng ipinuhunan natin dati ay binabawi na nilang lahat. Boss, anong gagawin natin? Napakalaki ng mawawalang pera. Kahit pa ibenta natin ang lahat ng mayroon tayo, hindi pa rin iyon sapat. Sige na. Pumunta ka sa pamilyang Gu at ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanila. Bilisan mo! Bilisan mo na! Gu Wanqing, talaga bang balak mo kaming ubusin ng tuluyan? Brother Zhao, anong nangyari? Bakit parang galit na galit ka? Lumayas ka rito? Brother Zhao, anong problema mo? Alis! Brother Zhao, pag-usapan naman natin ito ng maayos. Ang pamilyang G na nasa likod ko, kahit hindi kasing lakas ng pamilyang Gu, ay hindi rin naman basta-basta. Pasensya na, nasisigawan ko lang ang assistant ko. Ying, bakit ka napadpad dito? Nitong mga nakaraang araw, ay palagi mo na lang akong iniiwasan. Nagbago na ba ang nararamdaman mo para sa akin? Paano mo naman nasabi iyan? Medyo naging abala lang talaga ako sa trabaho nitong huli. Mabuti naman kung ganoon. Ako, bilang si Binibining G, ay piniling makipagrelasyon sa iyo dahil ito ay patunay na tapat ako sa iyo. Kaya huwag mo naman akong balewalain. Sige, Ying, mayroon ka bang magagawang pabor para sa akin? Anong problema? Nitong nakaraan kasi sa kumpanya ko, may lumabas na ilang problema, naputol ang daloy ng pondo namin. Sa estado ng daloy ng pera namin ngayon, hinding-hindi na namin kayang tapalan ang pagkukulang na ito. Kapag hindi ito naayos, huli na ang lahat, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Wala na akong ititira kahit 5. Pwede mo ba akong tulungan? Magkano ba ang kailangan mo? 5 bilyong dolyar. 5 bilyong dolyar. Napakalaking pera niyan. Paano naman ako makakakuha ng ganyang halaga? Hindi ba't ikaw si pamilyang GL Desmis? Subukan mong makiusap sa tatay mo kung papayag siyang tulungan ako. Siguradong malalampasan ko ang matinding pagsubok na ito. Pero 5 bilyong dolyar iyon. Ying, hindi ba sabi mo ay paborito ka ng tatay mo? Ang halagang ito para sa akin ay napakalaking pera, pero para kay pamilyang G, maliit na bagay lang iyon, di ba? Kapag nalampasan ko ito, pakakasalan na kita agad. Pakiusap, Ying, pangako. Pasensya na. Hindi ako ang nagpapasya rito. May kailangan pa akong asikasuhin sa bahay. Mauna na ako. Hello, Ma. Bakit po? Anak, wala na si mama. Bigyan mo ako ng konting pera. Pera? Pera? Puro pera. Wala ka na bang ibang ginawa kundi humingi ng pera sa akin? Wala akong pera. Huli na ang lahat ngayon. Biglang binawi ni pamilyang Gu ang puhunan. Bagsak na ang lahat. Hindi magtatagal. Mapupunta na sa iba ang kumpanyang ito. Pwede ba na huwag mo na akong bigyan pa ng sakit ng ulo? Gu Wanqing, kung bakit ako umabot sa ganito? Dahil lahat iyan sa panggigipit mo. Kaya huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako.
Kuya, sa tingin mo ba? Bata pa rin ako sa paningin mo? Pero, Mawawala na ako? Huwag ka sanang malungkot. Kaysa malungkot, mayroon ka pang mas importanteng dapat gawin. Noong dinala kita pabalik sa pamilyang Gu, may malay ka na nun. Hindi kita tunay na anak. Tinuring mo po akong tunay na anak, ang pag-aaruga niyo sa akin ay hindi ko kailanman mababayaran. Kung ganoon ay pakiusap, kapag wala na ako, pasanin mo ang responsibilidad bilang tagapagmana ng pamilyang Gu at alagaan mo si Wanqing. Ang batang iyan ay napakabait at walang muwang. Pakiusap gawin mo ang lahat bilang kaniyang kuya na alagaan siya habang buhay. Kahit hindi niyo po sabihin, gagawin ko po iyan. Alam kong mahal na mahal mo siya, kaya kampante ako na ipaubaya siya sa iyo. Patawad dahil hinayaan kitang pumasa ng ganito kabigat na tungkulin. Pa, iniisip din ba ni Kuya na isa lamang akong pabigat? Miss, ang in-order niyo pong special drink. Enjoy po kayo. Sandali. Nag-order ba talaga ako? Anong gagawin mo? Dahil balak mo akong ubusin, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ubusin? Kailan kita binigyan ng problema? Bitawan mo ako, kundi ako ang... Kundi ano? Kahit pa para sa akin ay ang ubusin ako ay gawa mo o ng kuya mo, para sa akin ay wala namang pinagkaiba. Pareho itong malaking sakuna. Balak mong tumakas? May lakas ka pa bang tumakbo ngayon? Anong ginawa mo sa akin? Hulaan mo. Ang mga pagbabago sa katawan mo, hindi mo ba nararamdaman? Hayop ka. Ang gamot na ininom mo kanina ay napakabisa. Maya-maya lang ay manghihina na ang buong katawan mo at mag-iinit ka ng husto. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Guwang King, hindi ba't nawala ang anak nating dalawa? Ngayong araw ay bibigyan kita ng panibagong anak. Magiging makapangyarihan ako dahil sa bata. Sa oras na iyon, kapag buntis ka na sa anak ko, ang kuya mo ay mapipilitang magmakaawa sa akin na maging manugang ng inyong pamilyang Gu. Isa kang hayop. Pagdating ng oras na iyon, wag lang ang puhunan sa pamilyang Gu. Ang buong pamilyang Gu ay magiging nasa kamay ko na. Tutal ay mahal na mahal ka ng kuya mo. Paano niya matitiis na makitang ikaw at ang bata ay mahihirapan ng kaunti, ha? Subukan mong tumakbo uli. Tingnan ko lang kung may magliligtas pa sa iyo ngayon. Zhaojin, ngayong araw ang huling sandali mo. Zhaojin, ito na ang katapusan mo ngayong araw. Gu, President Gu. Walang hiya ka. Kuya, Wanqing, kamusta ka? Okay ka lang ba? kuya. Narito si Kuya-Kuya. Iuuwi ka na ni Kuya-Kuya? Huwag kang malikot. May mga galos ka. Kukuha lang ako ng medical kit. Kuya, ang init ng pakiramdam ko. Anong nangyayari sa'yo? Napakainit ko. Pwede mo ba akong yakapin? Natatakot ako. Pasensya na? Patawad? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kanina pa kita tinatawagan? Pero hindi kita mahanap? Masyadong natagalan. Wanqing, ano ang ipinainom sa iyo ni Zhaojin? Tingnan mo ako? Ako? Ako ang kuya mo. Dahil ikaw ang kuya ko, kaya handa ako. Wanqing, hayop na Zhaojin na yan. Nagawa ka pang gamitan ng masamang gamot. Gu Huayan, gago ka ba? Itinuring kanyang parang sariling kuya. Hindi niya man lang alam na wala naman kayong relasyon sa dugo. Paano mo nagawang magnasa sa kaniya? Hinding-hindi pwede to. Kuya, hindi mo ba ako gusto? Kuya, hulaan mo kung sino ako? Hulaan kung sino ka? Tinatawag mo pa rin akong kuya? Sa mundong ito? Bukod sa kapatid ko? Sino pa ba ang pwedeng tumawag sa akin ng kuya? Sige nga, hulaan mo kung ano to. Ano ba to? Ibibigay ito sa iyo ni Miss Shu. Itong salamin na nagsisilbing sulat ng pag-ibig. Sikat talaga ang kuya ko. Sinasabi ko sa iyo, napakaganda ni Miss X. O edi tulungan mo na lang akong ibalik yan sa kaniya. Ha? Bakit naman? Hindi mo ba gusto si Miss Shu? Hindi. Ano bang klase ng babae ang gusto ng kuya ko? Gusto ko. Iyong mas bata sa akin.
Oh, mukhang gusto nga ng kuya ko ang isang junior. Kapag kumalat ang balitang ito, sa buong paaralan, tiyak na mababaliw ang mga babae doon. One King. Ako. Ako ang kuya mo. Ang init-init. Kailangan kong maligo. One King? Ayos ka lang ba? Kuya, tulungan mo ako. One King? Ano bang nangyayari sa iyo? Kuya, bakit ayaw mong magpahalik sa akin? Ako. Pinandidirihan mo ba ako? Bakit naman kita pandidiriihan? Kaya hahalikan kita, kahit isa lang. Kuya, sa totoo lang, alam kong hindi kita tunay na kapatid. Kuya, sa totoo lang, alam kong hindi kita tunay na kuya. Ano ang sinabi mo? Sandali, One King! One King! President Gu, Wanching. Wala siya rito. Pinapunta po ako rito ni Wanching. Wala nga siya rito. Kuya, lalabas lang po kami ni Menghe. Babalik din kami agad. Tinawagan ako ni Eldest Miss. Ano po ang kailangan nila? Hindi ba sa makalawa na ay kaarawan na ng aking kuya? Gusto sana kitang yayain para tulungan akong mag-isip ng plano? Sa tingin mo, ano kaya ang gusto ng aking kuya na regalo para sa kaarawan niya? Masyadong paborito ng kuya mo, kaya kahit ano pa ang ibigay mo ay magugustuhan niya iyon. Pero ano ba ang gusto ng aking kuya? Gusto lang niya magtrabaho. Paano mangyayari iyon? Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ba, mayroon talagang taong mahilig magtrabaho? Kung alam ko na ang gagawin, magtatanong pa ba ako sa iyo? Swerte mo, dahil tama ang tinanungan mo. Pagdating sa pagpapasaya ng tao, ang iyong kuya ay talagang may talento rito. Halika na, may pupuntahan tayong lugar. Auntie, pupunta ka ba para sumali sa kung anong espesyal na misyon? Ang init-init ng panahon, baka magkaroon ka niya ng bungang araw? Bibiling lang tayo ngayon ng regalo para sa kuya ko, kaya dapat lang na hindi ako makilala ng mga kakilala natin. Sakaling may makakilala sa akin, at isumbong ako kay kuya, edi mapupunta lang sa wala ang lahat ng pinagpaguran ko? Paano pa iyon magiging surprise? Talagang napakabuti mo sa kuya mo. Kung hindi ka lang niya kapatid, magseselos na talaga ako. Naku, lagot. Anong nangyari? Wala kang dalang pera? Gamitin mo ang card ko. Maraming pera ang kuya mo. Nakalimutan ko na kailangan mo rin palang magbalat kayo. Sige na, isuot mo na ito. Sandali! Isuot mo na. Kailangan ko rin bang magtiis ng ganito? Ang gwapo ng mukha kong ito. Panghihinayang talaga kung hindi nila ito makikita. Huwag ka nang madaldal, tara na. Kapag hindi kami nakabili ng regalo para kay kuya, malalagot ka talaga sa akin. Maliit nga talaga ang mundo. Pero dahil ganito ang suot natin, hindi niya tayo makikilala? Hayaan mo na siya. Kamalasan naman ng araw na ito. Bakit kahit saan ako magpunta, nakakatagpo ako ng mga hampas lupang gaya nyo? Ang sagabal nyo sa paningin. Umalis nga kayo sa harapan ko. Papasok din kami sa loob. At bakit ba kami nakaharang sa daan mo? At saka ang kalsada ay pasilidad para sa lahat. Hindi mo ito pag-aari. Papasok din kayo sa loob. Alam nyo ba ang mga taong lumalabas-pasok sa loob ng venue na ito? Alam nyo ba kung magkano ang presyo ng mga bilihin sa loob? Wala ka nang pakialam kung alam namin o hindi? Siyempre may pakialam ako. Sa lagay ninyong iyan, anong karapatan nyo para pumasok? Oh, dahil hindi naman kayo inimbitahang mga kliyente, siguro mga janitor lang kayo rito. Pumasok na kayo at maglinis. Ikaw ang janitor, janitor ang buong pamilya mo. Mukha ba akong janitor? Magkapantay ba tayo ng antas? Huwag ka nang madaldal, tumabi ka. Ngayon, hindi talaga ako tatabi. Anong gagawin mo? Talagang gusto nyo pumasok, ha? Maganda ang mood ko ngayong araw, ganito na lang. Kayong dalawa, lumuhod kayo sa harap ko, at tumahol na parang aso. Kapag natuwa ako sa inyo, magiging mabait ako at isasama ko kayo sa loob para mamulat naman ang mga mata nyo. Ano sa tingin nyo? Lakas ng loob mong patahulin ako? Sino ka sa akala mo? Mapanglait siya sa mahihirap. Huwag na nating patulan siya. Ganyan na talaga siya dati pa. Miss G, kung gusto mo lang namang maging asong bantay rito, bahala ka. Ikaw. Nakikita mo ba to? Ang imbitasyon namin. Mali.
Bakit kaya alam ng taong iyon na G ang apelido ko? Parang hindi ko pa naman nakikita ang dalawang taong iyon. Sino ba sila? Sabihin mo nga, ano ba talaga ang gusto ng kuya ko? Tingnan muna natin. Tutals naman kung hindi niya ito magustuhan, ay titingin na lang tayo sa ibang lugar. Marami pa naman tayong oras. Dapat ako ang pinakamalapit sa kuya ko, pero kamakailan ko lang napagtanto na parang hindi ko na pala siya kilala. Mula bata pa kami, palagi lang akong tumatanggap ng pagmamahal at alaga niya. Nakalimutan ko na tuloy alamin kung ano ba talaga ang gusto niya. Sa tindi ng pagmamahal sa iyo ng kuya mo, magugustuhan niya kahit ano ang ibigay mo. Hey, Kahit pabasurahan ang ibigay mo sa kanya, ipakukuwadro pa niya iyon at isasabit sa dingding. Baliw na baliw lang talaga siya sa kapatid niya. baliw. Baliw ka dyan. Kayo na naman. Ano ba itong ginagawa ninyong dalawa? Bihis na bihis kayo. Dahil ba pangit kayo at hindi kayo makaharap sa tao? Tumahimik ka. Ang pangit mo kaya. Sinabihan mo ba akong pangit? Ikaw, sasapakin na. Hanggat narito ako, walang makakahawak sa kanya kahit isang daliri. Kay malas ko naman ngayong araw dahil kahit saan ako magpunta ay nakikita ko ang mga dukhang gaya ninyo. Para itong pagkahulog sa kanal, napakakasura talaga. Sinasabi mong rito, ay maraming bakanting upuan, pero bakit siya pumwesto talaga sa tabi natin? Kung tayo raw ay parang kanal, at lagi siyang nakabuntot at umaaligid sa atin, hindi kaya siya ay. Hindi kaya siya ay isang langaw? Miss G, parang kahit sa panlalait ay hindi masyadong gumagana ang utak mo? Bakit pati ang sarili mo ay nadamay sa mga banat mo? Anong sabi mo? Tinatawag mo ba akong langaw? Sandali lang po, miss, wala kaming sinasabing ganoon. Lahat ng iyan ay nanggaling sa iyo. Wala akong pakialam kung paano kayong nakapasok dito, pero dahil nakaupo kayong dalawa sa tabi ko, hindi ko mapipigilang paalalahanan kayo ng kaunti. Huwag kayong gumawa ng kung ano-anong gulo. Masakit kayo sa mata. Napapansin kong gustong-gusto mo ang manghusga base sa hitsura, at ang isang katulad mo, na napakataas ng tingin sa sarili, ay hindi ko kayang pakisamahan. Napakababa ng uri mo. Mababa ang uri ko? Bakit hindi mo subukang tumingin sa salamin? Ang sosyal na lugar na ito ay hindi para sa mga dukhang tulad ninyong dalawa. Wala kayong kahihiyan. Nakakahiya kayo rito. Tingnan niyo ang lahat. May nakalusot sa venue natin. Na dalawang walang hiyang asong gala. Tingnan mo bilis. Ano bang suot nung dalawang yon? Oo nga. Tingnan mo ang suot niya. Nakakatawa. Parang galing lang sa sirko, di ba? Hindi sa pinangungunahan ko kayo, pero nagkakamali yata kayong dalawa. Auction po ito, hindi ito serko. Ano ba ang ginagawa nyo? Trip nyo lang bang maging kakaiba? Kaya pala balot na balot sila dahil natatakot din silang mapahiya. Narinig nyo ba yon? Ang antas nyo ay dapat tumugma sa lugar na pinupuntahan nyo. Tulad ng mga luxury brand na para sa mayayaman at ang mga mumurahin sa tabi-tabi ay habang buhay na para lang sa mga katulad nyong mahihirap. Ang mga langgam sa lupa, lilipad ba silang gaya ng mga ibon sa langit? Siyempre hindi. At kahit kailan sa buhay na ito, hindi mangyayari yon. Dahil lang ba sa damit? Ay hinuhusgahan mo na ang pagkatao ko. Hindi ba't masyado ka namang nagmamadali? Sino sa mga alta sosyedad ang mananamit ng ganyan? Hindi ito ang lugar kung saan pwede kayong magmagaling. Kung ako sa inyo, magsilayas na kayo dito. Anumang item na ibinebenta dito, kahit ilang buhay pa ang itrabaho ninyong dalawa, hindi nyo kakayanin kahit ang barya niyon. Huwag na kayong magpahiya. Tama, lumayas na kayo. Umalis na kayo agad. Ang tao ay may iba't ibang antas, may mataas at may mababa. Ang magarang damit ay susi para mapabilang sa mga respetado. Pero sayang, kahit isang maayos na damit ay wala kayo. Security, ang dalawang hamak na ito, palayasin nyo rito. Ulitin mo ang sinabi mo. Tama na. Huwag mo na siyang patulan. Magsisimula na ang auction. Maligayang pagdating sa inyong lahat dito sa ating gaganaping auction. Ngayon ay ipapakita ko na ang ating unang koleksyon, ang blue and white porcelain. Bakit natahimik ka na? Natatakot ka ba sa presyong ito? Hindi ko lang talaga gusto iyan. Salamat sa malasakit mo. Ang tingin ko ay mahilig ka lang magkunwari. Pagdating ng mga security guards mamaya, itatapon namin kayong dalawang pulubi palabas. Pero bago iyon, maupo muna kayo riyan at magmasid muna. Dahil ang lahat ng narito ay hindi nyo magagawang makita sa buong buhay nyo. Miss G, salamat sa paalala mo. Pero higit sa kalahati na ng mga gamit ang nailabas para sa auction na ito? Bakit wala ka pa rin binibili kahit isa? Wala ka na bang pera? Ako, walang pera? Isang katatawanan. Ako ang pamilyang Jai eldest miss. Paano ako mawawalan ng pera? Isa ka lang namang anak sa labas ng mga pamilyang G.
Tapos ang lakas ng loob mong magpanggap bilang pamilyang G. eldest miss? Huwag kang mag-imbento ng kwento, hindi ako anak sa labas. Ako ang tunay at lehitimong eldest miss ng mga pamilyang G. Matigas talaga ang ulo mo. Mukhang totoong ang anak siya sa labas ng mga pamilyang G. Kung makaasta akala mo eldest miss, hindi ko akalain na isa lang pala siyang walang kuwentang tao. Huwag kayong tumingin. Tumigil na kayo sa kakatitig. Sa inyong lahat, pakiusap, tumahimik po ang lahat. Ang susunod ay para sa ating tampok na item sa subastang ito, mula sa tanyag na manlililok. Ang pambihirang jade pendant ni Xia Zixing, magsisimula ang presyo sa 50 milyong dolyar. Maganda ang jade na ito. Nagpapanggap ka lang na mayaman. Kaya mo bang maglabas ng 50 milyong dolyar? 55 milyong dolyar. Nakakatawa. Ano ang ipambabayad mo para makuha ang item na ito? Ang kapal ng mukha mo? Anong pakialam mo? Huwag kang magsalita kung hindi ka lalahok sa bidding. Subukan mong makipagpaligsahan sa akin. 60 milyong dolyar. 70 milyong dolyar. 80 milyong dolyar. 70 milyong dolyar. Miss G, bakit hindi ka na nagpapatuloy sa bidding? Kulang ba ang dala mong pera? O hindi ba kayang maglabas ng pamilyang G ng ganito kalaking halaga? Sino ka ba talaga? Talagang binabangga mo ako. Mahalaga ba kung sino ako? Ang mahalaga ay, ang hampas lupang minamaliit mo ay malapit nang makuha ang jade na ito. Kung talagang gusto ito ni Miss G, huwag na sanang mag-alinlangan pa. Ang pamilyang G at eldest miss na ito, matatalo ba sila sa bidding na ito? Tingin ko ang pamilyang G ay pabagsak na talaga. Kahit isang maliit na jade lang ay urong-sulong pa sila at masyadong matatakutin. Hindi siya ang pamilyang G at eldest miss. Isa lang siyang anak sa labas. Siguro wala siyang ganoong karaming pera. 100 milyong dolyar. Sige, magbid ka pa. 100 milyong dolyar lang to. Huwag mong sabihin hindi mo na kaya. Susuko na ako sa bidding. Anong sabi mo? Hindi ko nabibilihin yan. May problema ba doon? Kahit anong mangyari, ang hiyas na ito ay hindi sulit sa presyong iyan. Binibining G, sa aming pagsusuri na marami kang pera pero kulang sa isip, ay kunin mo na lang yan. Sabi mo gusto mo yan. At sasali ka sa bidding, di ba? Pasensya na, kunin mo na yan. Mayaman ako, pero hindi ako baliw. Nagawa mo akong paglaruan? Mahirap ba para sa akin ang paglaruan ka? Walang hiya ka. Titingnan ko kung sino ka talaga. Guwan King. Binibining G, ikaw na mapera pero uto-uto. Magbayad ka na doon. Sa'yo na ang hiyas na ito. Wanching, ikaw talagang pinaka-wise? Pero totoo, ang hiyas na ito ay hindi talaga sulit sa ganyang presyo. Siya pala si eldest miss mula sa pamilyang Gu. Kaya naman pala napakalakas ng loob niya. Pagdating sa yaman, sino ang makakapantay sa pamilyang Gu? Ang mula sa pamilyang Gu, ang kaisa-isang kapatid ni na Gu Huayan at President Gu. Ang nasa tabi niya, hindi ba't ang anak yan ng pamilya Meng? Kung ganoon, si Binibining G pala ay isang taong walang alam sa kinalaban niya. Walang hiya, niloko mo ako. Menghe. Miss G, binala na kita. Na kapag sinubukan mong saktan si Wanching kahit isang daliri lang, tatapusin kita. Sa inyong lahat, humihingi po kami ng paumanhin. Ang lahat ng item para sa auction na ito ay binili na ng isang ginoo sa pinakamataas na presyo para sa kabuuan ng auction. Bilang kapalit po sa abala, magbibigay po kami ng kaukulang kabayaran sa inyo. Ay, sino yon? Ang yaman naman nun. Guwanching, humanda ka sa akin. Menghi, tara, uwi na rin tayo. Haze, wala tayong napala. Kuya, anong binili mo? Bakit ang dami nito? Buksan mo para makita mo. Kuya, at hindi ba ito ang mga gamit mula sa auction kanina? Ibig sabihin, ang taong bumili ng lahat ng gamit, ang galante na, yun ay ikaw pala. Habang nandoon ka sa bidding, nakita kong gusto mo ang mga ito, kaya kinuha ko ang lahat ng yan para sa iyo. Nakadisguise na ako noon, paano mo pa ako nakilala? Ang hanapin ka sa gitna ng maraming tao ay palaging espesyalidad ko. Kuya, sa tingin mo, saan tayo magandang pumunta pagkatapos ng klase? Kuya, kinakausap kita. Kuya? Kuya? Gu Huayan. Napakaulyanin mo sa daan. Kapag wala ako sa tabi mo, tingnan natin kung paano ka makakauwi. Ano naman ngayon? Alam ko namang mahahanap mo rin ako.
Hindi ba't sinabi mo na palagi naman kitang mahahanap? Kuya, ang bait mo talaga. Sana ay hindi na lang kita naging kuya. Hindi mo kuya? Kung hindi mo ako kuya, hindi kaya maging ang karapatang manatili sa tabi mo ay mawala na rin? Kahit ba ang kaisa-isa kong pangarap ay kukunin mo pa? Kuya, pwede bang huwag ka na lang maging kuya ko? Hindi pwede. Habang buhay kitang magiging kuya. Ang magkaroon ng kapatid na tulad mo, ang pinakamahalagang kaligayahan sa buhay ko. Ibig bang sabihin ay habang buhay na lang tayong magkapatid? Wanching, ikaw. Anong sinasabi mo? Siyempre, magkapatid tayo. Habang buhay? Kung gusto mo, sa susunod na buhay, at sa mga susunod pa, magkapatid pa rin tayo. Aalagaan kita sa bawat buhay nating dalawa. Pero ayaw ko. Ayaw mo? Oo, ayaw ko talaga. Dahil ba, may kulang sa ginagawa ni kuya? Magsabi ka lang. One King, sabihin mo kay kuya, babaguhin iyon ni kuya. Ikaw? Lahat ng ginagawa mo ay mali. Ayaw ko sa'yo. Bakit ba kita naging kuya? Inis na inis ako sa'yo. Wang King, anong sabi mo? Inis ka sa akin? Oo, asar na asar ako sa iyo. Wanching, inis ka sa akin? Shen Huizo? Tagay. Menghi, bakit hindi ka umiinom? Sige na, uminom ka na. Huwag mong sabihin tinatakasan mo ang inuman. Wang King, hinto na. Lasing ka na. Hindi pwede. Ngayong gabi, walang uuwi ng hindi lasing. Hoy, tama na ang inom. Huwag niyo akong pigilan. Gusto ko lang talagang uminom ngayon. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Kahit ano pa iyan, tutulungan kita. Wala namang problema. Shen Huizo? Menghi? Bakit ba napakabuti niyo sa akin? Gusto ko lang, paki mo ba? Menghi, bakit mo ba ako tinatrato ng ganito kabuti? Katulad ka pa rin noong bata ka pa. Huwag mong ibahin ang usapan. Sabihin mo na. Bakit ang bait niyo? Sa akin? Ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi mo pa rin ba alam? Shen Huizo, dahan-dahan lang. Masama ito? May kung ano sa alak na ito. Guwanching, matagal na tayong hindi nagkita. Ano na naman ang gusto mong gawin? Dahil sa pagpapahiya mo sa akin sa harap ng maraming tao, ay gagantihan talaga kita ng maigi. Pahihirapan kita ng higit pa sa naranasan ko, ng 1,000 beses, 10,000 beses. Subukan mong galawin siya kung matapang ka. Talaga? Sa lagay mong yan, nagawa mo pang magpanggap na bayani? Tumayo ka muna bago ka magsalita. Sugod. Haha. Huwag niyo nang pansinin ang dalawang lalaking iyan. Kunin niyo ang babaeng ito at gawin niyo ang kahit anong gusto niyo sa kaniya. Nene, huwag ka nang tumakas. Sumama ka na kay brother. Magiging mabait sa'yo si brother. Papaano ka nakatayo? Ngayong araw ay walang makakaalis sa kaniya mula sa harapan ko. Maliban na lang kung magagawa niyo akong talunin. Sugurin niyo siya. Huwag na kayong lumaban. Wang King, umalis ka na dali. Hinding-hindi ko hahayaang makuha niyo siya. May tapang ka rin pala. Parang binaliwala niyo ako. Minamalit niyo ba ako? Ikaw, bakit gising ka na rin? Kailangan mo pa bang malaman? Layas. Menghi, si Shen Huizo ay... Matigas ang katawan niyan. Anong mangyayari sa kanya? Hay nako. Hayaan na lang. Menghi, anong ibig mong sabihin? May mukha ka pang magtanong kung anong ibig kong sabihin? Paulit-ulit mong sinasabing protektado mo si Wanching, pero anong nangyari? Kung hindi dahil sa akin at sa pag-iingat ko, siguradong napahamak na kayo ni Wanching. Menghi, huwag ka nang magmalaki. Shen Huizo, salamat po. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka masasaktan. Wanching, masyadong madali kang makiusap, di ba?
Wanching, hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Paano kung sabihin ko rin na gusto rin kita? Ako. Hindi ko talaga alam. Wang King, may sasabihin sana ako sa iyo. Lagi kitang inaapi noong bata pa tayo. Gusto ko palaging dinudumihan ang maliit mong bestido at hinahatak ko pa ang ititintas ng buhok mo. Kasi nga, napakabilog ng mga mata mo. At tuwing tinitingnan mo ako ng masama, iniisip ko na ang ganda-ganda mo. Gusto ko kasi na laging sa akin ang tingin mo, kaya naman lagi kitang inaasar. Sa paraang iyon, ang iyong mga mata ay mas matagal na mananatili sa akin. Natatandaan ko. Pero kinalaunan isang araw, bigla kang bumait at unti-unti na rin akong natutuwang makipaglaro sa iyo. Iyon ay dahil nalaman nito ni Gu Huayan, hinila niya ako sa eskinita at doon niya ako pinarusahan. Tinanong pa niya ako kung gusto kita. Doon ko biglang naintindihan na lahat ng mga biro ko ay dahil lang pala sa gusto kita. Sabi niya, kung mahal mo ang isang tao, dapat ay ibigay mo sa kanya ang kaligayahan. Wang King, nais kitang pasayahin. Wanching, noong bata pa tayo, sakitin ako noon, pinapanood ko lang ang lahat na naglalaro ng magkakasama, malungkot ako noon, at naiinggit din sa inyo. Noon mo ako unti-unting nilapitan. Sabi mo sa akin, gusto ko bang makipagkaibigan sa iyo? Simula noon, ay naging parang iyong anino na ako na lagi mong kasama. Wanking, gusto kitang protektahan habang buhay. Teka. Ako. Kayo. Sa aming dalawa, sino ba talaga ang gusto mo? Ako. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Wanching, sa simula, natakot akong umamin sa iyo. Natakot ako na kapag ginawa ko iyon, tayong dalawa ay baka hindi na maging magkaibigan. Natatakot din ako na pagkatapos kong umamin, ay tuluyan na tayong magkalayo. Pero, ngayon, ayaw ko nang maging duwag. Kaya, gusto ko nang sabihin ang tunay kong nararamdaman, ayos lang kahit mabigo ako. Shen Huizhou. Patawad. Hindi ko kayang tanggapin ang nararamdaman mo. Mula pa noon ay itinuring na kitang isang mabuting kaibigan at kailanman ay wala akong ibang intensyon. Pasensya na kung nabigo kita. Salamat sa iyo sa pag-aalaga mo sa akin noon. Sa pagprotekta sa akin, ipagdarasal ko palagi ang iyong kaligayahan. Walang anuman, naintindihan ko. Alam ko naman na dati pa, mananatili pa rin akong tagapagtanggol mo. Hangad ko rin ang taong makapagpapasaya sa iyo. Salamat sa iyo, Shen Huizhou. Ako. Ang mga salitang iyan, uulitin mo pa ba sa akin? Hindi na kailangan. Ayaw ko nang makarinig pa ng hingi ng tawad sa iyo. Menghi, patawad. Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin. Gaya ng lalaking iyon, nais ko ring makita mo ang tunay na kaligayahan. Kahit hindi ako ang gusto mo, o kahit sino man sa aming dalawa, pareho lang kaming magbabantay sa iyo habang buhay. Magpakailanman. Menghi, manahimik ka muna. Si Wanching ay isang mandirigma ng pag-ibig. Ako mandirigma ng pag-ibig? Sa usapang pag-ibig, kumpara sa aming dalawa, hamak na mas matapang ka. Ang tapang mo ang pinakamahalaga mong katangian. Ang pagiging matapang, ang pinakamahalagang katangiang mayroon ako. Anong nangyari? Bakit parang nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili? Maliban sa aming dalawa, dito sa mundo, wala pang kahit sino ang karapat-dapat para sa iyo. Maliban na lang, sa kuya mo. Kung matatalo man ako kay Gu Huayan, tatanggapin ko iyon ng maluwag sa loob. Subalit, imposible iyon. Dahil magkapatid naman kayo. Paano kung hindi pala kami magkapatid? Anong problema? Anong iniisip mo? Maliwanag na ang umaga. O sige na, medyo nahimasmasan na rin tayo sa alak. Kailangan kong makipag-usap ng maayos sa kuya ko. May hindi ba kayo pagkakaunawaan ng kuya mo? Nag-away ba kayo ng kuya mo? Kaya ka nagpunta rito para magpakalasing at magwala, ay dahil nag-away kayo ng kuya mo. Huwag kang mag-alala, obsessed ang kuya mo sa'yo. At siguradong ganoon ka rin sa kanya. Kaya nga, dapat kaming mag-usap ng maayos ni kuya. Hindi ba? Siyempre naman, dapat lang na malinawan ang usapan niyo ng kuya mo, sunod-sunuran naman iyon sa iyo. Baka nga kanina pa siya kung saan-saan naghahanap sa iyo. Shen Huizhou, salamat sa iyo. Menghe, salamat. Aalis na ako. Hoy. Oh, 1-1. Papunta na siya riyan para hanapin ka? Ano? Pupuntahan niya ako? Kuya, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong hindi tayo tunay na magkapatid. Kaya pwede tayong maging magkasama habang buhay. Papa. Kuya. Wala na si Papa. Dito sa mundong ito, ikaw na lang ang kaisa-isa kong pamilya
Hindi ko kayang mawalay sa kanya. Tahan na, hindi kita iiwan kailanman. Sina mama at papa mahal na mahal kanila. Kung gusto mo silang maging masaya para sa'yo, kailangan mong maging pinakamaligayang tao sa buong mundo. Huwag ka nang umiyak, aalagaan kita palagi, at palagi akong nasa tabi mo. Kuya? Sasama ka ba sa akin palagi, di ba? Siyempre naman, palagi akong mananatili sa tabi mo. Gu Wanching, paano ka nakalabas ng walang kahit anong galos? May mga taong ipinanganak na tinitingala ng lahat, pero may mga tao ring ipinanganak na kailangang magtago palagi. Gu Wanching, bakit ganito ang tadhana? Wanjing, huwag kang lumapit! Kuya, anong nangyayari? Bakit parang nagmamadali ka? Ano bang sinasabi niya? Huwag kang lumapit! Napakaswerte mo naman, at hindi ikaw ang mapaparusahan ng husto. Kuya, anong nangyari sa'yo? Guhuayan! Huwag mo akong takutin! Ambulansya, bilis! Tumawag kayo ng 911. Ayos lang ako. Huwag ka nang umiyak. Sa tindi ng pag-iyak mong iyan, iyong mga hindi nakakaalam, aakalain nilang wala na ako. Kuya, tinakot mo ako. Ayos lang ako. Sabi ko naman sa iyo, mananatili ako sa tabi mo. Hindi ko kayang hayaan na mag-isa ka sa mundo. Sige na, makinig ka. Umuwi ka na muna. Gusto ko tayong dalawa ang sabay na babalik. Sina Shen Huizhou at Meng He ay naghihintay na sa iyo. Umuwi ka na muna? Ako na ang bahala sa kanya. Sandali lang. Ako na ang bahalang tumapos nito. Bitiwan mo ako. Gu Wanching, binabawi ko na ang lahat ng sinabi ko kanina. Kung hindi lang dahil sa kapatid mo na nagsakripisyo para sa iyo, paano ko ba makikita ang nakakadiri at pangit mong ugali? Makinig ka ng mabuti. Ang sampal na ito ay ganti ko sa iyo. Ganti dahil sa pagiging kabit mo at pagsira sa pagsasama ng ibang tao. Ang sampal na ito ay ganti rin sa iyo dahil sa pagiging mapagmataas mo sa mahihirap, pananakot sa mga mahihina, at sa paulit-ulit mong paninirang puri at pang-iinsulto sa akin. Gu Wanching, ikaw. Ang sampal na ito ay para kay Shen Huizhou. Inutusan mo ang ibang tao na saktan ako, dahilan para mapahamak si Shen Huizhou. At ang sampal na ito ay ganti para sa sarili ko. Kahit wala akong atraso sa iyo, lagi mo pa rin akong tina-target at sinusubukang tapusin ang buhay ko. Gu Wanching, kumpara sa iyo, hindi ako nasasaktan. Tingnan mo ang kapatid mo. Halos wala na siyang hininga. Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag ka nang malungkot. Sabi ko naman sa'yo, lagi lang akong sasamahan ka, kahit na hindi tayo tunay na magkapatid. Kuya, wag mo akong iwan. Gusto kong malaman mo na alam kong wala tayong ugnayan sa dugo, kaya maaari tayong magsama ng habang buhay. Kuya! Kuya, kumusta ang nararamdaman mo? Mabuti na. Mabuti na lang, Ji Yingying, at sa baywang ka lang natamaan. Sabi ng doktor, napinsala ang baywang mo. Alam mo ba yun? Nang makita ko na nasaktan ka ng husto, sobra talaga akong natakot. Mabuti na ang lagay ko. Huwag ka nang mag-alala. Kaya, tapos na ba ang away natin? Tapos na? Tapos na? Kanina pa ito tapos. Mabuti naman kung ganoon, hindi na sayang ang pagkakaaksidente ko. Kuya, may sasabihin ako sa iyo? Sige, ano yun? Hayaan na muna. Tsaka nakapag magaling ka na, umuwi na muna tayo. Sige. Anong nangyayari? Wanching, bumalik ka muna sa loob ng sasakyan. Kuya, gusto kong sumama sa'yo. Anong gagawin nyo? Bakit nyo kami hinaharangan? Ikaw ba ang mukhang pera at nang iwan sa asawang nakasama mo sa hirap at ang minaltrato pa ang dating asawa na si Miss Pamilyang Gu? Ikaw nagahaman sa luho, isa kang kahihiyan sa mga kababaihan.
Sino ang nag-utos sa inyo? Si Zhao Jin ba o si Ji Yingying? Huwag ka nang magpanggap. Kayong mga mayayaman, talagang mga wala kayong puso, puro kayo sarili nyo lang ang iniisip. Para lang sa pera at karangyaan. Nagawa mo pang talikuran ng iyong asawa na nagsimula sa wala kasama ka. Tama. Anong drama ito? Ang mga dominyo. Alam na yan ngayon ng lahat. Sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo? Panganay na Miss Gu, kung anong klaseng tao ka. Napakaswerte ni Zhao Jin, bata pa lang ay matagumpay na. Nagkamali lang siya nang piliin ka na bulag siya sa'yo. Ibinuhos niya ang lahat sa'yo, pero ipinalit mo siya sa mas mayaman. Siya ang mukhang pera, hindi ako? Hali kayo rito lahat. Videohan natin ang babaeng ito at ang lahat ng kanyang masamang ginawa ay i-post natin sa internet para malaman ng buong mundo. Hinding-hindi ko mapapalampas. Ang katulad mong pinaglalaruan ang damdamin ng iba dahil sa silaw sa yaman. Gagawin ang lahat, kahit mali. Tama iyan. Dapat tayong gumawa ng tama. Ang kapal ng mukha mong gawin iyan. Kaya mong gawin iyan sa kanya. Dahil ikaw ay talagang isang masamang babae. Isa kang gold digger, manggagamit ka. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, hintayin nyo ang demanda mula sa abogado ko. Sinong matatakot sa iyo? Oo nga, nag-imbestiga na kami. At alam naming hindi kami labag sa batas. Si Zhao Jin ay isa lang talunan. Dahil wala na ang puhunan mula sa pamilyang Gu. Kung saan-saan na siya humihingi ng tulong ngayon. Tingin niyo ba? Kapani-paniwala ang mga sinasabi niya? Pero ang kapatid ko, ang namumuno sa pamilyang Gu, mas mabuti pang pag-isipan niyong mabuti. Kung kanino kayo dapat maniwala. Nag-imbestiga ako tungkol sa nangyaring ito. Una sa lahat, ang anonymous account na ito ay gumawa-gawa ng kwento na nanakit ka raw at nang iwan. Kung saan nadamay ka, si Zhao Jin pati na si Ji Yingying at may ilang mga larawan din na binigyan ng maling interpretasyon. Pagkatapos, may mga taong sumakay sa issue. Kaya naman mabilis na kumalat ang balita sa internet na ipasa sa marami at kumalat ng husto. Hanggang sa magmukha na itong totoo. Sabi-sabi na ang panganay na si Pamilyang Gu ay talagang mahilig makisawsaw at maging kabit. Nagmamahalan daw si Zhao Jin at ang dalagang si Pamilyang Ji. Pero dahil sa yaman at kapangyarihan ni Binibining Gu, ay pilit niya silang pinaghiwalay. At pagkatapos ay nagpanggap siyang mabuti para damayan si Zhao Jin at sa kinalaunan ay naging sila na. Oo nga, inagaw niya ang boyfriend ng iba at pagkatapos ay nandidiri pa siya dahil mahirap lang si Zhao Jin na hindi raw mabibigay ang buhay na gusto niya. Hindi mo ba nakita sa Weibo ang mga post na reklamo ni President Zhao? Mula nang maging sila ni Zhao Jin, sa kaniya at sa pamilya nito, panglalait at pang-aalipusta ang ginawa niya at wala siyang nagustuhan kahit ano. Kuya, tingin mo po ba kagagawan ito ni Zhao Jin? Dahil sa ngayon, pumapanig sa kaniya ang lahat. May sapat nga siyang dahilan para gawin ito. Pero wala naman siyang makukuha na kahit anong benepisyo rito. Ang paninira sa reputasyon mo ng walang dahilan ay mas magpapatindi lang ng galit ko sa kaniya at mas lalo ko pang lulugmukin ang kumpanya niya. Isa siyang makasarili na tao, kaya kahit galit pa siya sa iyo, hindi niya gagawin ang bagay na wala naman siyang mapapala. Kung hindi si Zhao Jin, siguradong siya na ang may gawa nito. Shen Huizu, bakit ka nandito? Menghi, Anong problema? Hindi mo ba kami welcome? Hahayaan mo lang ba kami na nakatayo rito? Tingnan mo, sa kabila ng lahat hindi pa rin siya umiiyak. Napakalakas mo talaga. tuloy kayo, kayong dalawang bida. Hindi man lang kayo nag-abalang sumara ng pinto. President Gu, tama nga ang iyong hinala. Anong hinala? Meron ba kayong sinasabi na hindi ko alam? Si President Gu inutusan akong imbestigahan ng tunay na pagkatao ni Ji Ying. May nakuha ka bang resulta? Si Ji Yingying, bilang anak sa labas ng pamilyang Ji, ang ginawa niya kay Zhao Jin ay kontrolado na ngayon ng pamilyang Ji. Siya, para masiguro ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan sa pamilyang Ji, kaya naman, sinadya niyang siraan ang pagkatao ni Wanqing para magmukha siyang malinis. Kaya pala bigla niya akong siniraan. Magsisimula na pala ang gulo sa loob. Kapag nalaman ni Zhao Jin na isang pekeng heredera si Ji Yingying, paniguradong magwawala iyon. Sa totoo lang silang dalawa ay talagang nakatadhana sa isa't isa. Eksaktong pares, para silang dalawang ibon sa isang bato. Kuya, may naisip ka ba? Kung ano man ang sasabihin ng lahat bukas, abangan na lang natin. Zhao Jin, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka ba nag-online? Hindi mo ba nakikita ang mga opinyon na sinasabi ng publiko? Tungkol ba kay Gu Wanqing? Sinadya ko iyon. Gusto ko lang siyang mapahiya sa lahat. Tsaka isa pa, kahit na hindi ka nakialam sa nangyari, pumayag ka pa rin, di ba? Nawalan ka na ba ng bait? Nagbago na ang ihip ng hangin? Lumabas akong gahaman sa yaman at walang hiyang asawang nang iwan, habang ikaw naman ay naging isang anak sa labas na ng gamit lang para sumikat. Ano? Hindi ako anak sa labas. Hindi ako kabit.
Hindi ako. Hindi ako. Hindi. Niloko mo ako at nakuha sa mga salita mo. Dahilan para iwanan ko si Guanqing. Sasabihin mong hindi? Ngayon ko lang nalaman na palagi mo pala akong niloloko. Dahil lang sa anak sa labas na gaya mo, naiwan ko tuloy ang tulad ni Guanqing na nagbibigay ng kayamanan sa akin. Walang hiya kang babae. Ano nang gagawin natin ngayon? Ngayong nasira na ang pangalan nating dalawa, damay ka rin dito. Puputulin ko na ang koneksyon ko sa iyo. At tungkol naman sa buhay mo, ikaw na ang bahalang mag-ayos niyan. Binabalaan kita. Huwag mo na akong idadamay sa iyo. Zhao Jin. Zhao Jin. Zhao Jin. Kuya, yung mga opinion online sa ngayon ay muli na namang nagbago. Lumabas na ang katotohanan. Nakita ko na. Alam na ng lahat ngayon ang tungkol sa dalawang masamang taong iyan at ang lahat ng kalokohan nila talagang nakakagaan ng loob. Buti na lang at ang isyong ito ay naaksyonan agad. Nabura na ang mga naunang posts. Sayang lang, ang parusang ito para sa kanila ay masyado pang magaan. Sa ngayon, ang kinalabasang ito ay para sa kanila ang pinakamabuting parusa. Kuya, sa tingin mo ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Sa hula ko, siguradong nag-aaway na ang mga hayop na yan. Magsisiraan sila. Mahal, ayos ka lang ba? Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Nababaliw ka na ba? Matagal na tayong divorced, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag mo na akong gambalain? Huwag ka nang magalit. Kung nag-divorce, pwede pa ring mag-remarry. Napakalakas ng loob mo. Bakit naman ako makikipagbalikan sa iyo? Sigurado ka bang tatanggihan mo ako kapag nilabas ko ang video na hawak ko? Sapat na ito para ikaw na si Pamilyang Gumis ay tuluyang mapahiya at hindi na makaharap sa mundo. Video? Anong video ang sinasabi mo? Siyempre, yung video nating dalawa habang magkasama. Kung ayaw mong ikalat ko iyon. Bukas ay pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Kung hindi, hindi ko masisiguro na ang videong ito ay hindi kakalat sa buong internet. One King. Maayos lang ako, kuya. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na ako guguluhin pa ni Zhao Jin. Ano man ang mangyari sa hinaharap, poprotektahan kita. Zhao Jin, nandito na ako sa lugar na sinabi mo. Ano na ang susunod kong gagawin? Mabuti, alam kong darating ka. Ginamit mo ang maruming paraan na ito para takutin ako. Paano akong hindi pupunta? Matalino ang sumusunod sa agos. Ayaw mo naman siguro na ang iyong mga malalaswang larawan ay kumalat sa buong internet, di ba? Sige, sabihin mo na. Ano ang kailangan kong gawin? 2046, umunta ka rito ng mag-isa, pagbubuksan kita ng pinto. Kapag nakakita ako ng ibang tao, humanda ka sa malubhang kahihinatnan. Dapat kang mangako sa akin na kapag ginawa ko ang sinabi mo, sisirain mo ang lahat ng mga larawang iyon. Siyempre, hanggat sumusunod ka sa akin, ang mga larawang ito ay kailanman hindi na. Lalabas pa sa publiko. Sige, nagkasundo na tayo. Go Wanqing? Go Wanqing? Ngayon alam mo na kung ano ang mapapala mo sa paglaban sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, magiging asawa na ako ng sa pamilyang Gu. Pilitin kong gagawin kay Gu Huwayan na ibigay na ang Gu Corporation at gagawin kita, Gu Wanqing, na magluwal ng magpapatuloy ng dugo ng aming pamilyang Zhao. Narito ka nga, miss na kita, asawa ko. Kakabya mo lang na nadidiri ka sa akin, pero ngayon ang agresibo mo na. Wala kang hiya, tingnan natin ngayong araw kung paano kita parurusahan ng husto. Anong sinasabi mo? Nawawala ka na ba sa sarili? Bakit ikaw? Bakit ka nandito? Anong ibig mong sabihin? Napakagulo mo. Bakit ikaw ang dumating? Hindi ba't sinabihan na kitang huwag ka nang nanggugulo? Baliw ka na ba? Hindi ba't ikaw ang nagpapunta sa akin dito? Kailan kita pinapunta rito? Malinaw na nag-message ka sa akin. Sinabi mo ang hotel at numero ng kwarto at sinabi mong pumunta ako rito, di ba? Ayan oh. Sa kwarto 2046, pumunta ka rito at pagbubuksan kita. Hindi ba't ikaw ito? Maaari ko pa ba itong mapagkamalan? Tsaka, nandito ka lang sa tabi ko, di ba? Gawa-gawa lang ang boses na yan, hindi mo ba mahahalata? Napakapangit mo talaga. Anong ibig mong sabihin? May usapan pa ba kayong iba? Naisahan tayo? Gu Wanqing. Magandang gabi sa inyo, kayong dalawa. Ang ginawa ninyong palabas ay talagang napakahusay. Isang malaking kahihiyan. Gusto niyo bang panoorin? Anong nangyayari? Paano kayo nakapasok dito?
Guwangking, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Hindi ka ba natatakot na ilabas ko ang mga litrato mo? Kung mayroon ka nga talagang hawak, edi gawin mo ang gusto mo. Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Alam mo sa sarili mo kung ano ang ibig kong sabihin. Kung kaya mo akong i-threaten gamit ang isang litratong hindi naman totoo, bakit hindi ako pwedeng kumuha ng bago para pambalak sa'yo? Zhao Jin? Kung kumalat man ito sa labas, anong mangyayari sa inyo ni Ji Yingying? Nung tumatawag ka para takutin si Wan King, na-record ko na ang pag-uusap ninyo at gumawa rin ako ng video para ipadala kay Ji Yingying. Sa mga susunod na mangyayari, siguradong alam nyo na ang kahihinatnan nyo. Walang hiya kang babae ka? Nagawa mo akong lokohin? Ako. Wala kang kuwentang tao, dapat lang na maranasan mo rin na masira ang pangalan mo. President Gu, nagmamakaawa ako. Palayain nyo na ako. Huli na ang lahat. Ang lahat ng pagbabanta mo ay na-record namin ang kabuuan at naibigay na rin namin sa mga pulis. Hindi magtatagal, sasailalim na kayo sa investigasyon. Mula ngayon, wala ka ng pagkakataon na guluhin pa ang kapatid ko. At tungkol naman sa'yo, Ji Yingying, ang pagbangga mo sa sasakyan at ang pagkakalat ng maling balita, ikaw at si Zhao Jin, humanda na kayong mabulok sa kulungan. Kuya, bakit nitong mga nakaraang araw ay hindi ka pumupunta sa kumpanya? Wala ka bang masyadong ginagawa ngayon? Bakit mo naman nasabi yan? Gusto ko lang namang manatili rito para samahan ka. Hindi na po ako bata. Hindi mo kailangang sa bawat oras ay nandito ka sa tabi ko. Wan King, nararamdaman mo bang masyado akong makulit? Hindi naman po sa ganoon. Iniisip ko lang kasi na dapat na akong maging matured. Hindi mo naman ako pwedeng alagaan habang buhay, di ba? Bakit naman hindi? Wan King, maluwag sa loob ko na gawin niyon. Pero ayaw ko po. Gusto ko rin na balang araw ay kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Kuya, papasukin mo na ako sa kumpanya mo para magtrabaho. Magbubuti po ako. Kung iyan ang gusto mo, kahit kailan ay pwede. Kung ganoon ay bukas, sumama ka na sa akin doon. Ayaw kong sumabay sa iyo. Gusto ko kasing bilang isang ordinaryong empleyado lang pumasok sa kumpanya. Sige. Nabalitaan niyo ba? May bagong kasama tayong darating ngayon. Aksidente ko siyang nakita kahapon. Alam niyo ba, sa laki ng kumpanyang ito, ay makakakuha sila ng isang probinsyanang Baduy. Kahit galing siyang probinsya, mataas naman siguro ang pinag-aralan niya. Ang mga requirements ng kumpanya natin ay talagang mahigpit. Siguro naman ay sapat lang ang diploma niya para makasabay sa atin. Malamang ay isa lang siyang taong mahilig mag-aral na walang ibang alam gawin at walang karanasan sa mundo. Huwag na kayong maingay, nandyan na siya. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang bago niyong kasamahan. Tawagin niyo na lang akong Shawan para mas madali. Shawan, dahil bago ka pa lang, hindi mo pa siguro gamay ang trabaho rito, di ba? Ito ang trabaho ko. Tulungan mo muna ako rito. Isipin mo na lang na pagsasanay ito para sa iyo, nang makasabay ka agad. Ako ang gagawa ng trabaho mo? Kung ganoon, anong gagawin mo? Marami pa akong kailangang asikasuhin. Parang hindi naman yata tama yan. Bakit naman hindi? Sa ganitong paraan ay mas mabilis mong mapapahusay ang kakayahan mo sa trabaho. Bakit? Parang ayaw mo pa? Pero sa tingin ko, mas mabuting tayo ang gumagawa ng sarili nating mga obligasyon. Bago ka pa lang dito pero nagagawa mo na akong tanggihan? Nagbibiro ka ba? Tinutulungan lang kita para matuto. Kaya huwag ka masyadong magmayabang. Totoo yan. Para sa ikabubuti mo ang pagtulong sa amin, kaya huwag kang masyadong mataas. Sa tingin ko, sadyang ayaw nyo lang magtrabaho. At dahil nakita nyo na bago lang ako, ito ay ipinapasa nyo sa akin. At kung ganoon nga, ano ngayon? Sasabihin ko sa'yo, ang lahat ng iniuutos ko sa'yo ngayong araw, ay gagawin mo sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang pagpipilian. Gagawin ko ng maayos ang trabahong itinakda sa akin. Pero ang trabaho nyo, hindi ko gagawin yan para sa inyo. Ikaw ba ang bagong empleyado rito? Masyado ka namang mapagmataas? Sino ka? Ako ang manager ng departamentong kinalalagyan mo. Kabubukas mo pa lang sa trabaho. Kailangan mong makisama ng mabuti sa mga kasamahan mo. Huwag kang maging bastos. Ang pagtanggi ba sa hindi makatwirang kahilingan ay matatawag na pambabastos? Saan bang lupalop ng galing ang pasaway na to? Bakit ang dami mo pang sinasabi? Gawin mo na lang ang ipinapagawa ko sa'yo. Huwag ka ng maraming reklamo. Kapag sumagot ka pa sa akin ng ganyan, ay agad-agad kang lalayas sa departamentong ito. Hayaan na nga. Magtitimpi muna ako dahil bago pa lang ako. Titingnan ko kung ano pang kalokohan ang gagawin nila. Sige po, ikaw ang manager. Susunod ako sa'yo. Bakit ayaw magbukas?
Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Masyado kang matigas ang ulo kahit bago ka pa lang, kaya syempre, bibigyan ka namin ng leksyon. Ngayong araw ipapaalam namin sa'yo kung anong mangyayari sa bagong empleyadong hindi nakikinig sa utos ng mga senior. Palabasin niyo ako rito. Sobra na ang pagiging mapang-api nyo? Mapang-api? Sa tingin ko, ikaw ang mapangahas dito. Kakarating mo lang ay may gana ka nang hindi sumunod sa amin. Akala mo ba sa inyo ang Gu Corporation at ganyan ka kung umasta? Hoy! Bakit ang aga mo yata rito? Ito! Binilhan mo ng kape ang mga kasama mo sa trabaho? Bakit ang dami nito? Dahil gusto pang uminom ng lahat. Sige na kuya, bumalik ka na doon. Baka may makakita pa sa atin. Sige. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Bye kuya. Mabuti at umabot ako. Muntik na akong malate. Magaling ka rin gumamit ng diskarte? Kararating mo lang pero nilalandi mo na si President Gu. Sino ka ba? Akala mo ba ay bagay kayo ni President Gu? Anong ibig mong sabihin? Nilalandi si President Gu? Huwag ka nang magpanggap, napaka-impokrita mo. Naglakas loob ka pa talaga sa harap ng opisina na makipaglandian kay President Gu. Sayang nga lang, dahil kahit anong gawin mong pagpapansin, hindi ka naman papansinin ni President Gu. Kahit pa may kaunti kang ganda, hindi niyan mababago na isa ka lang taga-probinsyang hamak. Paano magkakagusto sa iyo si President Gu? Kahit pa hindi mahilig sa babae si President Gu, o kahit maging babaero pa si President Gu, marami pa ring mga mayayaman at sikat na babae na gustong makasama ang President Gu natin. Ikaw na isang PROMD, lalaban ka sa mga sosyal na mayayaman? Para kang isang palakang gustong kumain ng karne ng gansa. Talaga pong nakasalubong ko si President Gu kanina, pero nag-hello lang ako sa kanya. Nag-hello? Sa tingin ko ay nagpapaawa ka lang. Anong problema? Parang ayaw mo yatang ibili ang lahat ng kape? Bakit mo isinumbong kay President Gu ang mga kasama mo? Wala po akong isinumbong. At hindi ko rin tinutokso si President Gu. Bakit niyo po ako pinagtutulungan? Pinagtutulungan? Ang nakikita ko ay isang taga-probinsyang may masamang balak. Kakarating mo lang sa kumpanya, pero gusto mo na agad gamitin si President Gu. At ang katawan mo para umangat. Sa totoo lang, wala akong interes na umangat sa pwesto. Kung gusto ninyong maging matagumpay o tumaas ang sahod, desisyon nyo na iyan. Gusto ko lang na tahimik na magtrabaho dito. Huwag kang magpanggap na napakalinis mo. Kung hindi mo tinutokso si President Gu, bakit siya makikipag-usap sa iyo? Bakit kailanman ay hindi siya nakipag-usap sa amin? Kung wala kang planong tuksuhin si President Gu, bakit parang magnanakaw kang? Umaaligid? Ng palihim? Napakawalang kuwenta nito. Gumagawa kayo ng mga maling paratang para lang mapagbintangan ako. Pinagdidiskitahan nyo lang ang mga bago. Dahil bago ka pa lang dito, marahil ay hindi mo pa kabisado ang ating mga gawain. Marahil ay hindi ka pagamay sa pamamalakad ng kumpanya. Kaya naman, gusto lang namin na matuto ka pa ng husto at marami ka pang malaman. Kaya paano ito naging pagdidiskita sa bago? Tama. Yan ang totoo. Katapusan na ng buwan ngayon, pero ang trabaho natin ay huli pa rin sa schedule. Kaya ngayong gabi pakisuyo naman kay Shawan na mag-overtime, bilisan ang trabaho at habulin ang kailangang tapusin. Anong nangyayari? Brownout ba? Anong gagawin nyo? Ang mga mahalagang dokumento ng ating departamento ay nawawala at nandito kaming lahat para maghanap. Nag-iisa ka ritong umaasta na parang may itinatago. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi kaya ikaw ang nagnakaw ng mga dokumento? Magsabi ka ng totoo? Ibinenta mo ba ang ating mga plano sa ibang kumpanya? Anong mga kasinungalingan ang sinasabi nyo? Nag-overtime ako rito. Nag-overtime? Napakasipag mo naman pala. Bakit ako nag-overtime? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Tapos gagawa kayo ng ganitong eksena? Anong pakay nyo rito? Kung totoo mang nag-overtime ka, wala naman akong problema doon. Pero, ngayon ko lang narinig na may nag-overtime na patay ang mga ilaw. Naku, lantaran na talagang nagsisinungaling, mag-overtime ng patay ang ilaw? Sa tingin ko, pinatay ang mga ilaw para mas madaling magnakaw. Tama. Nakikita ko araw-araw na ang suot niya ay napakabaduy. Siguro nga, para sa pera, handa niyang ipagkanulo ang kumpanya natin. Hindi ko gagawin yon. Sinasabi mong wala dahil lang sinabi mo? Noon pa man, hayaan na natin na wala kang preno magsalita at palagi kang nanloloko sa trabaho. Pero ngayon,
Sinusubukan mo pang magnakaw ng mga mahahalagang dokumento ng kumpanya? Ang bagay na ito ay iuulat ko ng buong katotohanan sa departamento ng HR at sisiguraduhin kong palalayasin ka rito. Masyado kayong nagwawala ng walang dahilan. Kung hindi niyo ako matanggap ay sabihin niyo na lang ng diretsahan. Bakit kailangan niyo pa akong gipitin ng patago? Ngayon, ang lakas na ng loob niyo na bahira ng pagkatao ko? Talagang magkakuntsaba kayong lahat? Lahat naman kami ay matagal nang magkakatrabaho rito, kilalang kilala na namin ang isa't isa, habang ikaw lang ang bago rito, kaya sino pa ang gagawa nito kundi ikaw? Ikaw mismo ang nagnakaw ng mga dokumento ng kumpanya at pagkatapos ay gusto mo pang ibintang sa amin ang lahat. Napakagulo mo talaga. Sino ba talaga ang naninira rito? Pinagbibintangan niyo ako na kinuha ko ang mga sikretong dokumento ng kumpanya? Sobrang kampante kayo sa mga paratang niyo? Bakit? Nakita niyo ba mismo sa mga mata niyo? Kailangan pa ba ang saksi? Napakagabi na at nakapatay ang ilaw habang nasa loob ka ng opisina, hindi ba iyan ang pinakamalinaw na ebidensya? Palagay ko ay sinamantala mo ang blackout para magnakaw. Puro salita lang iyan. Sinasabi niyo na kinuha ko ang mga sikretong dokumento, pero nasaan ang patunay? Ebidensya ba ang gusto mo? O sige, ipaliwanag mo sa akin kung bakit itong mahalagang dokumento ay nasa mismong table mo. Diyos ko, hindi ba ito ang nawawalang folder? Tama nga ang hinala ko, ninakaw mo ang plano ng kumpanya. Matagal ko nang alam na malikot ang kamay ng taong ito. Ngayon tignan natin kung paano ka pa magpapaliwanag. Huling-huli na sa akto, dahil sa iyong lamesa mismo. Namin nahanap ang mahalagang dokumentong ito, nahuli ka na may dalang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Talagang pinagplanuhan niyo itong setup sa akin? Gusto niyo lang akong paalisin sa Gu Corporation? Kaya ano pa nga ba ang masasabi ko? Dahil wala ka nang masabi, ibig sabihin ay inaamin mo na? Ikaw kaya ang dapat umamin na. Ang dokumentong ito, maliwanag na ikaw mismo ang naglagay sa lamesa ko. Napakakapal din ng mukha mo, ikaw na nga ang nagnakaw ng dokumento ng kumpanya? At ikaw pa ang may ganang mambaliktad, sasabihin mo pang kaming mga taga-manager Fang ang nagpapaikot sa iyo. Magkakasama tayong pupunta bukas sa HR para i-report siya. Ang isang taong may masamang balak na tulad niya, dapat nang tuluyang palayasin sa kumpanya. Kung hindi niyo ako pinagbibintangan, paanong ang manager Fang ay sa gitna ng ganito kadilim na paligid, ay nakita agad sa lamesa ko, mula sa gabundok ng mga papel, ang sinasabi ninyong lihim na dokumento ng kumpanya. Kung hindi mo ito personal na inilagay dito, sino pa ba ang gagawa noon? Ang galing mo talagang bumaliktad. Kitang-kita ng maraming mata dito na ang dokumentong ito ay nakatago sa lamesa mo. Ano pa ang itatanggi mo? Talaga? Nasaan ang ebidensya? Ang dokumentong ito, ang ebidensya. Paanong nangyari ito? Masyado yatang magaling ang mga mata ni Manager Fang. Hindi lang dahil sa gitna ng ganito kadilim na paligid, sa isang tingin mo lang ay nahanap mo agad ang sinasabi mong confidential file sa mesa ko? Parang may x-ray vision ka rin? Hindi mo pa ito binubuksan? Pero siguradong sigurado ka na agad na ito ay confidential file ng kumpanya. Sasabihin ko bang napakatalas ng paningin mo? O sadyang, pinagplanuhan mo talaga ito ng maigi? Paano nangyari ito? Nasaan na ang plano sa loob? Pinagpasensyahan ko ang inyong pangbubuli sa trabaho, pero hindi ibig sabihin noon ay tanga ako. Paikot-ikot ka dito kaninang hapon, pag-alis ko saglit, at pagbalik ko, may dagdag ng file sa mesa ko. Sa tingin mo ba ay bulag ako? Gusto mo ba talaga akong palayasin sa Gu Corporation? Tungkol naman sa hinahanap niyong confidential file? Subukan niyong tumingin sa sarili niyo mismong mesa. Nandito nga. Kahit pa sabihing sadyang ginitsa-up kita, ano naman ngayon? Isa ka lang namang bagong hamak na empleyado na walang sinasabi, isang salita ko lang para paalisin ka, siguradong wala ka nang magagawa. Kung may dapat mang sisihin, ito ay ang hindi mo pagsunod at ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Pinapayuhan kita na umayos ka at mag-resign na sa kumpanya bukas. Kung hindi ay ano? Ipagpapatuloy niyo ba ang inyong masamang balak na palayasin ako sa Gu Corporation? Dahil alam mo na pala, mabuti pang maging matalino ka, umalis ka na agad. Manager Fang, napakalakas naman ng loob mo. Namang api ng bagong empleyado sa harap ko. President Gu, narito na si President Gu. President Gu, bakit po kayo nandito? Napakaiba nito. Ako, na isang tao, ay matagal lang nakatayo rito. Pero hindi niyo ako nakikita. Sa halip, nakatitig ang inyong mga mata sa isang baguhan? President Gu, dumating po kayo nang hindi man lang nagsasabi? Ikuha ko po ba kayo ng upuan? Huwag na. Ang mga nangyari kanina ay nakita ko ng malinaw. Napakalakas ng loob nyo. Manager Fang, higit ka na?
Mapanghamak ka sa kapwa at nakakadiri ka. Dahil lang po ito sa baguhang ito, igingiit niya po na binubuli raw po namin siya at sinasabi niya pang dapat baguhin ang maling ugali sa trabaho. Dito sa Gu Corporation, wala namang masamang gawain dito. Hindi po ba, President Gu? Tama po iyon, President Gu. Ang baguhang ito ay tila wala po kayong halaga sa kanya. Bukod sa hayagang pang-aakit sa inyo, para lang umangat, sinasabi niya pang ang Gu Group ay walang maayos na sistema at dapat daw po ayusin. Sa tingin ko po, siya ang dapat nating bigyan ng disiplina. Opo, President Gu. Wala kaming ginagawang kahit anong pambubuli. Hindi po totoo ang lahat ng iyan. Para lamang po ito sa trabaho, para mabilis siyang makasabay sa amin sa opisina, kaya binibigyan namin siya ng karagdagang gawain. Tapos wala pa siyang utang na loob. Tunay ngang mayroon sa loob ng Gu Corporation na malubhang kaso ng pambubuli. Ang mga empleyado ng Gu Corporation ay mapang-api sa mababa at mahilig sa panggigipit ng mga bago. Naniniwala po ako na dapat itong isailalim ng aking kuya sa disiplina, pati na rin ang pagpapatalsik sa mga nasangkot na empleyado. At sino naman ang kuya mo? Ang tanggalin kami sa trabaho? Anong akala mo sa sarili mo? Ako, ang kuya niya. May problema ba? Ano? Kapatid ka pala ni President Gu? Mahalaga ba kung sino ako? Kahit ano pa ang katayuan ko? Mali pa rin ang ginagawa niyo. Pasensya na, Xiaowan. Hindi namin alam ang totoo mong pagkakakilanlan. Kung alam lang namin na kapatid ka ni President Gu, hinding-hindi namin gagawin sa iyo ito. Tama na. Simula bukas, ayaw ko nang makita sa Gu Corporation ang kahit sino sa inyo. Umalis na kayong lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko lang umasa sa sarili ko para talaga akong matutong maging matanda. Ito ba ang sinasabi mong pagtanda? Ang hayaan silang apihin ka? Aalagaan mo ba ako habang buhay? Kaya mo bang hindi magpakasal habang buhay para lang alagaan ang walang kwenta mong kapatid? Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit naman hindi? Paano kung sabihin ko? Sa pangalan ni Kuya, nasasamahan kita at aalagaan. Habang buhay? Kuya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit ang magkapatid ay hindi pwedeng yan, lalo na at tayo. Hindi naman tayo tunay na magkapatid. Wala naman tayong ugnayan sa dugo. Alam mo na ang lahat? Kailan mo pa nalaman? Noon pa man, alam ko na ang totoo. Kaso natakot lang ako. Natakot ako na baka dahil wala naman tayong ugnayan sa dugo, ay bawiin mo ang pagmamahal mo sa akin. Anong ibig mong sabihin na matagal na? Noong araw na wala na ang tatay ko, doon ko pa alam. Paano mo nagawang? Itago na nalaman mo na simula pa noong panahon na iyon. Simula nang malaman kong hindi mo ako tunay na kapatid, akala ko ay babawiin mo na ang kabutihan mo sa akin. Pero lumipas ang mga araw, naging mabuti ka pa rin sa akin. Kaya pakiramdam ko ay ang lahat ng ito ay panaginip lang na balang araw ay bigla na lang maglalaho na parang bula. Hindi ito maglalaho. Palagi akong magiging mabuti sa iyo. Kung posible lang, pwede ring hindi na lang ako maging kuya mo. Kung hindi na kita kuya, ano na tayo ngayon? Ako, Sa anong paraan ka mananatili sa tabi ko? bilang isang pamilya. Bilang pamilya lang ba, kuya? Wangking, hindi natin pwedeng gawin ito. Kuya, gusto kita. Wangking, magkapatid tayo. At mananatili lang tayong magkapatid. Kaya nag-away ba kayo ng kuya mo? Kaya hindi maganda ang mood mo? Pwede. Pwede ring sabihin ka noon. Sa sobrang pagmamahal sa'yo ng kuya mo, posible ba talagang magalit siya sa'yo? Siguradong ikaw ang unang nanggulo sa kanya. Sa pagkakataong ito ay galit na talaga siya at baka hindi na niya ako mapatawad. Ganoon ba kalala? Siguro, hindi na siguro kami magbabati kailanman. One King, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ba talagang nangyari? Menghe, sabihin mo sa akin, kung alam mo na sa simula pa lang na walang kinabukasan sa isang tao, magiging kayo pa rin ba? Ano bang klase ng walang kwentang tanong iyan? Parang sinabi mong alam mong wala na ang isang tao sa huli. Itutuloy mo pa ba ang buhay mo? O di kaya alam mo na ang kinain mo ay ilalabas mo rin kinabukasan bilang dumi. Kakain ka pa ba? Ang mahalaga sa pag-ibig ay hindi ang huling hantungan, kundi ang karanasan sa bawat sandali. Ang karanasan? Ano ang pinakakinakatakutan sa pag-ibig? Hindi ang kawalan ng patutunguhan, kundi ang maiwan na puno ng panghihinayang. Sa halip na matakot ka dito, bakit hindi ka sumugal at sumubok? Lumaban ka at magpakatatag. Tama ka. Alam ko na kung paano kakausapin ang kuya ko. Anong sasabihin mo sa kuya mo? Anong ibig mong sabihin? At mayroon pa bang babae na hindi makuha ang kuya mo? Isang babae na hindi makuha ni President Gu. Interesado akong malaman iyan. Wanching Young Master Meng, matagal na tayong hindi nagkita.
Ang pagkakaibigan ninyo simula noong bata pa kayo ay nananatiling napakatatag. Sino ka? UR, nakabalik ka na pala. UR? Siya ba si Sister Shu? Oo, siya ang iyong sister UR. Nakalimutan mo na ba? Noong bata pa kayo, lagi kang nakabuntot sa kaniya. Os lang yan, normal lang na hindi mo ako matandaan. Dahil lagi akong nasa abroad. Bihira lang akong umuwi, ilang taon na rin tayong hindi nagkikita. Sister Shu, ikaw nga talaga. Pagkatapos ng maraming taon, mas lalo kang gumanda. Wangking, malaki ka na rin. Naaalala mo pa ba noong bata tayo? May lihim akong pagtingin sa kuya mo. Lagi kitang inuutusan para magbigay ng love letters sa kaniya. Hindi ko akalain na wala siyang pakiramdam. Ni hindi man lang niya tiningnan at binalik agad sa akin. Parang tuod talaga si kuya. Trabaho lang ang nasa isip niya. Ang palampasin ka, Sister Shu, ay malaking kawalan niya. Marami na siyang tinanggihang babae. Kung susundin ang sinabi mo, hindi ba't ang laki na nang nawala sa kaniya? Totoo yan. Mula noon hanggang ngayon, maraming babae ang nagkakagusto sa kaniya. Gwapo siya. At may talento. Kahit sinong babae ay magkakagusto sa kaniya. Ang mga babaeng may gusto sa kaniya ay hindi na mabilang. Sa totoo lang, bumalik ako. Dahil talaga kay Huayan. Kung papayag siyang makasama ako, balak ko nang manatili sa bansa. UR, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Huayan, Kuya, President Gu, kakarating ko lang kahapon at hindi ko akalain na makikita ko kayo dito sa mismong araw na ito. Huayan, malaki na ang pinagbago mo, muntik na kitang hindi makilala. ako na si Kuya. Mayroon bang ganoon kalaking pagbabago? Siyempre, pero ang may pinakamalaking pinagbago ay ikaw pa rin. Si Wangking? Sa labas lang kung tingnan ay parang malaki na. Pero sa katotohanan, ay isip bata pa rin siya. Hindi kaya? Ay, nga pala, UR, bakit bigla ka na lang bumalik galing sa ibang bansa? Kakarating ko lang. May oras ka ba ngayong hapon? Gusto mo bang uminom muna tayo? Mabuti nga. Sakto namang may dala akong driver. Sige, halina kayong sumama. Sige. Wangking? Wangking? Bakit? Dapat ko ngang itanong sa iyo kung anong nangyayari. Masama ba ang pakiramdam mo? Napapansin ko mula pa kanina na mukhang wala ka sa sarili mo. Wala lang ito. Shawan, Bakit po? nitong mga nakaraang araw, may magandang balita na ba para kay President Gu? Ang mamasel na si Pamilya Shu ay laging dumadalaw sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo kaya, may lihim na relasyon na sila? Hindi ko po alam ang tungkol diyan. Paano mo namang hindi malalaman? Si President Gu ay kapatid mo. Napakalapit ninyong magkapatid. Kaya paano niya iyon ililihim sa iyo? Pasensya na, Shawan, o baka hindi mo lang pwedeng sabihin? Hindi naman po sa ganoon. Wala lang po akong nababalitaan mula kay Gu Huayan tungkol sa bagay na ito. Kaya hindi ko rin alam. Para sa akin, mukhang siguradong sigurado na iyan. Bakit niyo naman nasabi iyan? Nabalitaan ko na itong si Binibining Shu, ngayong nakauwi na siya galing sa ibang bansa, ay nakaplano na ang pamilya niya para sa kanyang pagsasama sa kasal. Dito sa ating Gu Corporation, hindi pa ganoon kalaki ang kumpanya sa entertainment business, pero si President Gu, matagal nang gustong pasukin ang industriya ng entertainment. Eto namang si Pamilya Shu ay nagmula sa isang kilalang pamilya sa entertainment, kaya hindi ba't sakto silang dalawa? Narinig ko pa na si President Gu daw ang mismong pinili ni Pamilya Shu para kay Binibining Shu upang makaisang dibdib nito. Balita ko rin itong si Binibini ng Pamilya Shu ay napakabait at marangal na tao. Kaya tiyak na magiging mabuting asawa siya. Shawan, dahil mayroon kang napakabait na kuya at magiging napakabait na ate, napakaswerte mo talaga. Hindi ko siya kuya. Pasensya na sa inyong dalawa. Nag-away kasi kami ni Gu Huayan kamakailan, kaya hindi ko muna gustong makarinig tungkol sa kanya. Sister Shu, bakit ka napadpad dito? Binisita ko lang si Huayan. Parang masama ang pakiramdam ng tiyan niya nitong mga nakaraang araw, kaya naman personal akong naghanda ng ilang simpleng putahe para sana ibigay sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Mukhang wala ka sa sarili mo. Wala ito. Napagod lang siguro ako sa trabaho kamakailan. Sister Shu, hindi mo na kailangan pang magpakapagod ng ganyan. Maayos naman ang kalusugan niya. Maliit na regalo lang naman ito, kaya walang problema. May kailangan pa akong asikasuhin mamaya, kaya maaari bang pakiusap na ikaw na ang mag-akyat nito para sa kanya, pwede ba? Sige. Tuloy po kayo? Oh. Wow, ikaw ang nagluto nito? Hindi ako ang gumawa niyan. Sabi ni Sister Shu ay masama raw ang pakiramdam ng tiyan mo, kaya nagpadala siya ng lunch na puno ng pagmamahal.
Bakit? Nagseselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Wala akong karapatang magselos sa aking hipag. Sister-in-law? Sinong sister-in-law? Hindi ba magpapakasal ka na kay Pamilya Shu? Para lumawak ang mga koneksyon mo sa entertainment industry. Kanino mo naman nabalitaan iyan? Anong kanino ko nabalitaan? Alam na ng buong kumpanya na ikakasal ka na kay Miss Shu? Dati ay talagang lumapit sa akin si Pamilya Shu para sa kasal na ito. Pero ako, Siyempre pumayag ka. Dahil napakaganda ni Sister Shu, mabuti ang pamilya at napakalambing pa. Sinong hindi magkakagusto sa kaniya? gusto mo rin ba si Shu Yuer? Siyempre, napakabuti niya, kaya siyempre gusto ko siya. Kaya ba ang gusto mo? Ay maging kami? Oo. Ilang taon nang tapat ang pagmamahal sa iyo ni Sister Shu. Bagay kayong dalawa. Perpektong kapareha para sa isa't isa. Kaya gusto mo rin talaga na magpakasal ako kay Miss Yu? Kung hindi rin lang ako iyon, ayos na rin kung siya. Iyan ba talaga ang iniisip mo? Kuya, hindi ba't sinabi mo? Nabilang si kuya, mananatili ka sa tabi ko habang buhay, magkapatid tayo habang buhay, at gusto ko lang na maging masaya ka. Kuya, kahit pa ang kaligayahang iyon, ay hindi manggagaling sa akin. Doktor, kumusta na po ang kuya ko? Ligtas na po ba siya? Sa ngayon, si President Gu ay wala na sa panganib. Ngunit, dahil sa aksidente ay tumama ang ulo niya at ngayon ay mayroon pa ring pamumuo ng dugo sa loob nito. Kung ganoon po, kailan kaya siya posibleng magising? Huwag muna kayo mabahala. Tulad ng sinabi ko, malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Kapag nawala na ang pamumuo ng dugo, maaari na siyang magising. Pero ano po? Maaring, sa loob ng maikling panahon, ay hindi pa muna siya magkamalay. Wanching, hindi natin ito dapat madaliin. Bilang pamilya, kailangan maging kalmado lang kayo para maalagaan niyo siya mabuti. Kasalanan ko ang lahat? Kung hindi ako naging pasaway, hindi sana nagkaganito si kuya. Para mailigtas ako, kaya siya nagmamadaling rumesponde. Huwag ka nang umiyak, Wanching. Kuminahon ka na muna. Narito naman kami ni Menghe para sumama sa iyong maghintay sa paggising ni President Gu. Tama siya. At tungkol naman sa may gawa nito, si Ji Yingying ay kasalukuyang dinakip na para sa investigasyon. Nalaman na rin na mayroon siyang karamdaman sa pag-iisip, kaya dinala na siya sa ospital para sa mga katulad niya. Sigurado akong doon, matatanggap niya ang nararapat na parusa sa kanya. Wanking, huwag ka nang malungkot. Wanching, huwag ka nang malungkot. Maging matatag ka, magigising din si Huwayan. Sister Shu, patawad sa iyo. Matagal na kayong nagbabantay rito, di ba? Umuwi muna kayo at magpahinga. Bumalik na lang kayo bukas. Sister Yuer? Mauna na kayong umuwi, kaya ako narito mag-isa. Tahan na, kung magigising man si Huwayan at makikita kanyang ganyan, tiyak na masasaktan siya para sa iyo. Patawad, Sister Shu. Hindi na matutuloy ang kasal ng kuya ko sa iyo. Anong sinasabi mo? Wala kaming naging balak na pagsasamahin ang mga pamilya namin. Ano? Sabi ni Huwayan, hindi niya ako mahal. Hindi siya pwedeng makipagkasal sa akin, kaya sa simula pa lang ay wala kaming planong magpakasal para sa alyansa. Noong nakaraan ay nag-uusap lang kami tungkol sa negosyo. Pasensya na, Sister Zhu. Nabigyan kita ng pait. Narito ako para magpaalam sa iyo at kay Huwayan. Aalis na ako rito bukas. Gusto ko naman talaga si Huwayan, pero dahil doon, dapat kong irespeto ang desisyon niya. Gaya ng pagrespeto ni na Shen Huizhou at Meng He sa iyo. Maging maligaya sana kayo. Kuya, patawad. Hindi na ako matatakot muli. Pakikinggan ko na ang sarili kong puso. Bakit parang malungkot na malungkot ka? Ayos lang ako. Kuya, Katatalas ko lang. Gusto mo ba akong maipit? kuya, patawad. Pangako, hindi na ako magmamatigas kailanman. Wanking? Nawala mo na ang kuya-kuya mo? Ayaw ko nang maging magkapatid tayo. At hindi ko na rin gustong maging isang mabuting kuya-kuya. Simula ngayong araw, tapusin na natin ang ugnayan natin bilang magkapatid. Ano? Wanking, lumingon ka.
Wanjing, magpakasal ka sa akin? Payag ka ba? Sa pagkakataong ito, gusto kong ako mismo ang magbigay sa iyo ng kaligayahan. Wanjing, mahal kita.